Sa ilalim ng gasuklay na buwan, ang madilim na kabubatan ng Latian ay nasa ibaba ng isang mataas na bundok kung saan may isang malaking anino ng dragon na nakaamba. Ang sahig ng nakakatakot na kabubatan ay mamasa-masa, may mga nagkalat na nabubulok na kahoy at mga lumulutang na kumikinang na spores. Sa isang malaking puno, isang maliit na kumikinang na dilaw na kumpol ang nakakapit sa balat ng puno. Bigla, ang dilaw na kumpol ay nagbukas ng dalawang malalaking bilugang mata at tumingin sa paligid, lit kung nasaan ito. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay bilang isang tao na nag-scroll sa kanyang telepono sa kama. Nagbabasa siya ng isang manga na tinatawag na Legend of Mushrooms, nagtataka kung bakit hindi ito sikat bago siya nakatulog at namatay. Pabalik sa gubat, napagtanto niyang na-reincarnate siya. Nanginginig ang kanyang dilaw at matinik na katawan nang tumama sa kanya ang gulat. Mabilis siyang kumalma, tinanggap ito bilang isang karaniwang tema ng kwento, at nagpa siyang suriin ang kanyang paligid para mabuhay. Sumigaw siya sa maulap na gubat, nagtatanong kung may tao, ngunit pinagsisihan ang inday nang mapansin niya ang mga nagbabantang pulang mata na kumikinang mula sa mga anino sa itaas. Nakakita siya ng mga higanting lamok sa ibabaw ng tubig ng Latian at napansin ang masamang hangin at hindi komportableng pagiging mamasa-masa ng lugar. Sa kabila ng kasuklam-suklam na kapaligiran, nakakagulat na komportable at maginhawa ang kanyang pakiramdam. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang naging anyo niya, pakiramdam niya ay isa siyang kakaibang kumpol ng materya. Bigla, isang holographic system window ang lumitaw sa harap niya. Ipinapakita ng screen ang kanyang status. Level 1, Slime Mold na may achievement na Weak Creature at trait na Decomposer. Isang pulang alerto ang nagbabala na critical ang kanyang health sa 7 oras 30 minuto at nagsimula na ang autophagy na nagsasabing kumain o mag-hibernate siya agad. Nataranta ang slime mold habang pababa ng pababa ang kanyang health, na pagtantong mamamatay siyang muli kung hindi siya kakain kaagad. Nagmamadali siyang tumingin sa paligid para sa pagkain upang mapigilan ang pagbaba ng kanyang health. Itinatampok ng kanyang status screen ang kanyang decomposer trait at inuulit ang babala na kumain o mag-hibernate. Nang mapagtantong isa siyang decomposer, naisip niyang maaari niyang kainin ang kahoy na kinatatayuan niya at nagpa siyang subukan ito. Ikinakalat niya ang kanyang dilaw na katawan sa ibabaw at natural itong pumulupot sa kahoy. Sa kanyang pagkagulat, lasa itong basang biskwit. Sa loob ng 15 minuto, lumalawak ang kanyang katawan na parang sapot sa balat ng puno na gumagawa ng mga tunog ng paglunok habang kumakain. Sa wakas busog na, dumighay siya. Sabi ng isang system alert, level 2 na siya ngayon at naibalik ang health sa 35, ngunit hindi siya makakakuha ng karagdagang nasi mula sa patay na kahoy sa loob ng isang oras. Nakatanggap din siya ng isang skill point at kailangang pumili sa pagitan ng pag-upgrade ng decompose o pulsation. Hindi sigurado kung ano ang ginagawa ng pulsation, ngunit handang mag-eksperimento, inilaan niya ang punto dito. Nag-upgrade ang skill sa level 3, at agad na nagsimulang pumintig ang kanyang mga dilaw na ugat. Napagtanto niyang hinahayaan siya ng pulsation na igalaw ang kanyang panloob na protoplasm. Namangha siya na ang kaalaman kung paano gumalaw ay lumitaw sa kanyang isipan kahit walang utak. Dahil wala nang benepisyong maibibigay ang kahoy, nagpasya siyang bumaba at mag-explore. Iniunat niya ang kanyang malagkit na katawan pababa sa troso, ninanamnam ang mahiwagang pakiramdam ng pagbabago ng anyo sa kanyang kagustuhan. Habang nakabitin, nakita niya ang isang malaking lilang kabute na tumutubo sa lupa. Habang maaaring mamatay ang isang tao sa pagkain nito, sinasabi ng kanyang mga instinct bilang slime na ang kabute ay isang pambihirang pagkain. Dumulas siya sa lupa na nakatuon sa pinakamaikling daan patungo sa pagkain. Sa kabila ng kanilang kabagalan, ang mga slime mold ay mahuhusay na tagahanap ng daan, mas magaling pa sa pag-optimize ng mga ruta kaysa sa mga inhinyerong tao. Tahimik na lumapit ang slime mold sa isang malaking lilang kabute, ang tangkay nito ay puno ng kakaibang pulang batik. Gamit ang kanyang bagong kasanayan sa paggalaw, dahan-dahan niyang ipinulupot ang kanyang mga dilaw na galamay sa tangkay at gumapang paitaas. Naabot niya ang tuktok ng kabute at ikinalat ang kanyang katawan dito, handa nang magpakabusog. Habang kinakain niya ang kabute, naghahalusinate siya na nasa isang cave. Nakikita niya ang kanyang sarili na lumalapit sa isang babaeng may kulay rosas na buhok. Ang kanyang online date na tinatawag niyang Pure Little Mushroom. Ang babaeng nakatalikod ay nagtanong kung siya ba ang lalaking hinihintay nito. Sa pantasyang ito, ang bida ay lumitaw bilang isang lalaking may ulo ng slime na nakasuit na may kumpiyansang kinukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pantasya ay nagiging isang bangungot ng lumingon ang babae. Siya ay isang nakakatakot na halimaw na may maraming mata at tumutulong laway na bibig na inaakit siyang lumapit. Sumisigaw siya, takot na naloko ng isang babaeng nakakalason. Pabalik sa realidad, isang system red alert ang nagbabala ng isang toxin invasion. Mabilis na inuubos ng lason ang kanyang mga sustansya. Nataranta siya, napagtantong nakakalason ang kabute habang pinapanood niya ang kanyang health points na patuloy na bumababa. Mabilis na nag-isip, tinanggal niya ang bahagi ng kanyang katawan na nakakabit sa kabute upang pigilan ang pagkalat ng lason. Gumana ito.
Kinumpirma ng system na natanggal na ang lason, ngunit nawalan siya ng body mass at ang kanyang max health ay permanenteng bumaba sa 17. Guminhawa ngunit nadismaya, tiningnan niya ang nasirang kabute. Nagpasya siyang iwanan muna ito. Umalis siya ng patago habang sinasabi sa sarili, si General Slime ay umaatras lang para lumaban ulit mamaya. Desperado na maibalik ang kanyang nawalang health, nakahanap siya ng isang ligtas na tuod at nagsimulang kumain ng kahoy. Pagkatapos ng 15 minutong pagkain, sinabi ng system na wala siyang nakuhang nase dahil sa time limit, ngunit ang kanyang health ay ganap nang naibalik. Dumigay siya, pakiramdam ay kontento at ligtas. Ganap na nakabawi at masigla, umupo siya sa ibabaw ng patay na kahoy. Sinimulan niya ang kanyang bagong estratehiya upang dahan-dahang pahinain ang kalaban. Ang taktika ay kumain ng kaunti sa nakalalasong kabute, bumalik sa kahoy para magpagaling bago siya mapatay ng lason, at ulitin ang proseso. Lumapit siyang muli sa kabut, tinawag ang War of Attrition na ito na Project Move Mountain. Dala ang panibagong determinasyon, ipinulupot niya ang kanyang katawan sa tangkay ng kabute, tiwalang sa sapat na oras, makakain niya ang buong bagay. Habang inuulit niya ang proseso, nag-hallucinate siyang muli. Sa pagkakataong ito, ang babaeng nakakalason na kumakatawan sa kabute ay mukhang pagod na pagod. Pinusasan niya ang mga pulso nito. Nagpakita bilang isang lalaking nakasweet, inasar niya ito. Napansin niyang ito na ang kanilang ikawalong pagkikita at tinanong kung susuko na ba siya. Pabalik sa realidad, ang kabute ay isa na ngayong kulubot na tuod habang tinatapos niyang kainin ang huling bahagi nito. Isang system window ang kumumpirma sa kanyang tagumpay, binibigyan siya ng experience points. Nakuha rin niya ang isang bagong skill, Poison Resistance Level 1. Napagtanto niyang hinayaan siya ng bagong resistance na ito na tiisin ang lason ng mas matagal sa kanyang mga pagsubok. Gayunpaman, nadismaya siya na hindi siya nag-level up dahil inaasahan niyang makakakuha ng malaking experience mula sa paggapi sa kabute. Pinagpag ang pagkadismaya, nakita niya ang maraming iba pang kakaibang kabute na naghihintay. Nagpasya siyang patuloy na lang kumain sa kanyang paglalakbay sa gubat. Ipinagpatuloy ng bida ang kanyang piging sa pagkain ng isang straw pipe mushroom. Ang matagumpay na decomposition ay nagtaas sa kanya sa level 3 at napansin niyang ligtas ang kabute. Dahil gusto ng mas maraming kapangyarihan, kinain niya ang isang mapanganib na monk's cap mushroom. Ang maanghang na nakalalasong pagkain ay nagtaas sa kanya sa level 4 at nag-upgrade ng kanyang poison resistance sa level 2. Hindi kontento sa isang target, tinakpan niya ang isang malaking kumpol ng mga puting kabute, idineklara na lahat sila ay magiging sustansya niya. Pagkatapos kainin ang kumpol, naabot niya ang level 5 at ang kanyang health ay nag-max out sa 70. Nagbabala ang system na naabot na niya ang saturation point at hindi na makakakuha ng experience mula sa mga kabute sa loob ng 24 na oras. Busog at kontento, dumighay siya at inilagay ang mga natirang kabute sa kanyang likod para dalhin. Naglalakbay siya sa gubat na may makukulay na nakalalasong kabute sa kanyang malagkit na katawan, humuhuni tungkol sa mga ito na parehong emergency ration at baluti. Ikinumpara niya ang kanyang estratehiya sa isang alimango na gumagamit ng mga sea anemone para sa proteksyon, naniniwalang ang kanyang henyong disgis ay magtataboy sa sinumang halimaw na maaaring kumain sa kanya. Bigla, lumakas ang hangin. Isang kawan ng mga higanteng putakti ang umuugong sa itaas, may dalang malalaking tipak ng pulang karne. Nagtago ang bida sa mataas na damo, umaasang gagana ang kanyang nakalalasong camouflage, at hindi siya mapapansin ng mga nakakatakot na insekto. Habang mababang lumilipad ang isang putakti dala ang kanyang huli, isang malaking dila ang lumabas mula sa mga anino, sinunggaban ang insekto mula sa himpapawid. Isang higanteng berdeng palaka ang nakaupo sa isang troso, ninumuya ang putakti. Natigilan sa takot ang bida, napagtantong isa na namang nakamamatay na maninila ang pumasok sa lugar. Gayunpaman, ang pag-atake ng palaka ay nag-udyok sa kawan. Binitawan ng mga higanteng putakti ang kanilang pagkain at sumugod pababa para atakihin ang palaka. Mula sa kanyang pinagtataguan sa damuhan, pinanood ng bida ang kaguluhan. Mabilis na nadaig ang palaka ng napakaraming insekto. Isang putakti ang nagbaon ng kanyang stinger sa likuran ng palaka, habang ang isa naman ay kumapit sa ulo nito gamit ang kanyang mga panga para sa isang malupit na kagat. Pinapanood ng bida ang labanan mula sa damuhan, sinusuri na ang isang putakti ay mas mahina kaysa sa palaka, ngunit ang napakaraming bilang ng kawan ang pumupuno sa agwat ng kapangyarihan. Ang kanyang takot ay naging oportunismo, habang siya ay nagtatago, iniisip kung maaari niyang kunin ang mga tira. Inisip niya na mas malaking experience ang makukuha sa mga bangkay ng halimaw kaysa sa kahoy at kabute na kinakain niya. Dinumog ng mga putakti ang higanteng berdeng palaka, walang tigil itong tinutusok at kinakagat. Sa desperadong pagtatangkang mabuhay, umilaw ng kulay lila ang lalamunan ng palaka. Nagpakawala ito ng skill na tinatawag na Empowered Tongue. Tinuhog ang maraming putakti sa ere ng napakabilis. Gayunpaman, hindi sapat ang ganting salakay. Mas maraming putakti ang kumapit sa panga ng palaka. Ibinabaon ang kanilang mga panga habang umuungol ito sa sakit. Patuloy na sumisilip ang bida mula sa damuhan, nasasaksihan ang kalupitan ng kalikasan.
Bigla, isang malaking anino ang bumagsak sa palaka na nasa troso. Tumingala ang palaka na may pagkalito, halos hindi makagawa ng tunog. Bago pa man sumalakay ang isang predator na may nakakabulag na bilis, marahas na tumilamsik ang dugo sa hangin, isang dambuhalang ibon na may mapupulang balahibo at buntot na ahas ang lumitaw. Madaling sinunggaban ang palaka gamit ang mga kuko at buntot nito. Ibinaba ng nakakatakot na nilalang ang ulo nito, ang nagniningning na pulang mata ay nakatitig sa nanginginig na bida, nakikita sa likod ng kanyang pagbabalat kayo bilang kabute. Dahil nawala ng pag-asa sa mga nakamamatay na halimaw, sumuko ang bida, sarkastikong inaanyayahan ang ibon na kainin siya habang nagrereklamo na hindi balanse ang larong ito. Kitang-kita ang refleksyon ng bida sa malaking balintataw ng ibon na nagpapakita kung gaano siya kaliit kumpara sa apex predator na ito. Ikiniling ng ibon ang ulo nito, nawala ng interes sa maliit at hindi kaaya-ayang blob at tumulak mula sa lupa ng may malaking puwersa para lumipad. Napakalakas ng hangin mula sa paglipad ng ibon, tinangay nito ang bida palayo. Gumulong-gulong siya sa hangin, tumanggap ng 30 damage habang kumalat ang kanyang mushroom camouflage. Dahan-dahang bumalik sa katahimikan ang kagubatan, habang nalalaglag ang mga dahon, wala na ang malaking banta. Sa ilalim ng gasuklay na buwan, ang malawak na tanawin ng bundok at kagubatan ay tila mapayapa ngunit nakakatakot sa laki. Lumapag ang bida sa isang troso kasama ang ilang natitirang kabute, nanginginig mula sa muntik ng pagkamatay na karanasan. Sinusuri niya ang kanyang lugar sa malupit na hierarkiyang ito, iniisip ang isang food chain na nasa tuktok ang higanting ibon. Nasa ibaba ang mga halimaw, hayop at mga insekto. Napagtanto niya na nasa pinakailalim siya, mas mababa pa sa mga halaman, kapantay ng dumi. Gayunpaman, napagtanto niya na ang mababang katayuang ito ang nagligtas sa kanya. Napakalaki ng agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ng halimaw kaya hindi man lang siya itinuring na pagkain na nagligtas sa kanyang buhay. Binuksan niya ang kanyang status window. Isa siyang level 5 na slime mold na may 79 health, 13 na hindi pa nagagamit na skill points, at mga pinagbuting kasanayan. Decomposition, level 6. Pulsation, level 3, at poison resistance, level 2. Sa kabila ng mabilis niyang paglaki, nakaramdam siya ng panghihina ng loob. Matapos mag-level up ng 4 na beses sa isang gabi, ang titulo niya ay mahinang nilalang pa rin at walang nagbago sa panimula. Kinu-question niya ang kanyang hinaharap, iniisip kung paano makakaligtas ang isang simpleng slime mold sa ganito kapanganib na kapaligiran. Dahil sa sobrang pagod, napabuntong hininga siya, umaasang panaginip lang ang lahat at magigising siyang ligtas sa kanyang kama. Lumipas din ang gabi at tumagos ang sikat ng araw sa umaga sa mga dahon ng kabubatan. Bigla, isang malagkit na berdeng likido ang tumulo mula sa pulang sombrero ng kabute sa itaas, na dumapo mismo sa walang kamalay-malay na slime. Ang substansya ay parang malakas na asido na sumisirit sa dilaw na katawan ng bida at nagdulot ng patuloy na paglitaw ng mga damage marker habang sumisigaw siya sa sakit. Desperadong makatakas sa nakakapasong pakiramdam, ginamit niya ang isang bagong skill na tinatawag na burst na agad na pinasigla ang kanyang internal cytoplasm para makabuo ng malakas na tula. Ang lakas ng skill ay marahas siyang inihagis palayo sa troso, ikinalat ang kanyang koleksyon ng mga kabute kung saan-saan habang bumagsak siya sa lupa. Mabilis siyang nakabawi at lumingon para kilalanin ang umatake sa kanya. Nakita ang isang malaking puting suso na may pulang shell na dahan-dahang gumagalaw sa kahoy. Binaliwala ng suso ang kaguluhan at nagbuga ng agos ng acid liquor sa isang kalapit na kabute. Agad na gumana ang asido, tinunaw ang fungus at naging berdeng malapot na putik. Masayang hinigop ng suso ang natunaw na pagkain habang nanonood ng may pandidiri ang bida, tinatawag itong mabahong suso. Natapos kumain ang suso at tumingala, kumikibot ang mga mata nito habang napapansin ang galit na slime mold. Galit na galit ang bida, iniisip na kahit nakakainis ang pagnanakaw ng pagkain, ang pagpatak ng maasim na laway sa kanyang mukha, at halos makasira sa kanya ay ganap na hindi mapapatawad. Gayunpaman, tumitig lang pabalik ang suso na may inosenteng malalaking mata at gumawa ng kaawa-awang tunog, umaarteng hindi nakakasama. Sinubukan ng bida na panatilihin ang kanyang galit, sinasabihan ang nilalang na huwag magpakabiktima o subukang manipulahin siya gamit ang pagka-cute. Napaupo ang suso sa tabi ng isang kabute, mukhang labis na nanlulumo at patuloy na umiiyak ng malungkot. Nang makita ang nilalang na mukhang kaawa-awa, nagsimulang mawala ang galit ng bida. Naisip niya na pareho lang silang mga nagdurusa sa ilalim ng food chain, gumagala sa mundo at sinusubukang makahanap ng makakain. Iniisip niya kung masyado ba siyang malupit sa hayop. Bumuntong hininga siya at nagpa siya na kalimutan na lang ang issue. Sinabi niya sa suso na hindi niya ito pahihirapan at maaari na itong kumain dahil maraming kabute na pwedeng paghesyan. Agad na sumigla ang suso, masayang nagdiwang sa pahintulot. Habang masayang hinihigop ng acid snail ang natunaw na kabute, nanonood ang bida at nagsimulang hayaan ang kanyang imahinasyon na maglakbay. Iniisip niya kung ang sitwasyong ito ay isang klasikong pagkakaibigan na nabuo mula sa isang laban na trope na matatagpuan sa shonen manga. Nagsimula siyang magpantasya tungkol sa isang hinaharap kung saan sila ay magiging magkakampi,
pinagsasama ang kanilang lakas upang mapataas ang kanilang tsansang mabuhay. Lumala ang kanyang delusyon hanggang sa pag-isip na sila ay mag-evolve ng magkasama bilang makapangyarihang mga humanoid na mandirigma at sa huli ay magtutulungan para talunin ang isang dakilang Demon King sa pamamagitan ng lakas ng kanilang ugnayan. Kumbinsido na ang mga kasama ay mahalaga para mabuhay, nagpasya siyang kumilos. Nilapitan niya ang puting suso at nag-alok ng isang alyansa. Dahil pareho silang mababang antas na halimaw, iminungkahi niyang magkampihan sila at magbantayan sa isa't isa. Nang angakong sisiguraduhin na ang suso ay may sapat na kabute na makakain. Tumugon ang suso ng isang cute na tunog, ngunit sa halip na makipagkamay, bigla itong sumuka ng isang malaking agos ng dilaw na maasim na apdo diretsyo sa bida. Ang pag-atake ay ganap na ikinagulat ng slime mold. Nakatanggap siya ng 12 puntos ng damage, na nagpababa ng kanyang health sa 62. Namimilipit sa sakit, malupit niyang napagtanto na ang kanyang pantasya ay isang kahangalan. Walang pakialam ang mga halimaw sa mundong ito sa damdamin o pagkakaibigan. Mayroon lamang simpleng malupit na relasyon ng pagkain o pagiging kinakain. Inamin niyang nalinlang siya sa kaawa-awang anyo ng suso at napagtantong mas malakas ito sa kanya, nagpa siya ang bida na tumakas habang pansamantalang abala ang nilalang sa pagkain ng suka. Gayunpaman, tumingala ang acid snail, napansin na sinusubukang umalis ng kanyang biktima. Agad itong lumingon at sinimulang habulin siya, ayaw pakawalan ang slime. Desperadong mabuhay, ginastos ng bida ang natitirang skill points para i-upgrade ang kanyang pulsation skill mula level 3 hanggang level 4. Sumisigaw na ginagamit niya ang buong lakas, sumugod siya pasulong na may bagong bilis. Ang dalawang mabagal na nilalang ay nagkaroon ng mabilis na habulan sa ibabaw ng troso. Sa pagkadismaya ng bida, napagtanto niya na kahit sa kanyang upgrade, perpektong napapantayan ng mabahong suso ang kanyang bilis. Inihahanda ng acid snail ang susunod nitong pag-atake, nanginginig ang katawan nito habang nag-ipon ng pressure. Bigla, nagbuga ito ng isang malaking kumpol ng nakakalasong likido na nagpa-activate sa skill nitong acid liquor. Tinamaan ng atake ang bida ng may mapanirang katumpakan, sinusunog ang kanyang dilaw na katawan at nagdulot ng malaking 27 puntos ng pinsala, na pisikal na naghati sa kanya sa dalawang magkahiwalay na tumpok. Tulala at nahati, panandali ang naisip ng bida kung ang kanyang kamalayan ay otomatikong mananatili sa mas malaking kalahati ng kanyang hiwalay na katawan. Ngunit mabilis na iwinala ang pilosopikal na pag-isip dahil ang sitwasyon ay masyadong kritikal para sa mga ganoong abala. Nakatayo ang suso sa ibabaw niya, naglalabas ng nakakatakot na hiyaw habang binubuksan ang bibig na puno ng matutulis na ngipin, mukhang ibang-iba sa cute na nilalang na ipinanggap nito. Walang pag-aalinlangan, isinubsob ng suso ang mukha nito sa tumpok ng slime at sinimulang lamunin ang bida. Habang kinakain, nagpa siya ang bida na tiisin ang sakit, sinasabi sa sarili na kailangan niyang makaligtas sa sandaling ito para makapaghiganti mamaya. Nilunok ng suso ang isang subo ng dilaw na slime at huminto sandali. Gayunpaman, agad na umilaw ang mga mata nito ng nakakatakot na pulang ilaw na nagpapahiwatig na hindi pa ito tapos at balak kainin ang natitira sa kanya. Sa isang desperadong hakbang, lihim na ipinulupot ng bida ang isang galamay sa tangkay ng isang lilang makamandag na kabute na malapit. Habang sumusugod ang suso na may nakabukang bibig para kumagat muli, inactivate ng bida ang kanyang burst skill. Gamit ang biglaang tulak, itinulak niya ang makamandag na kabute diretsyo sa nakangangang bibig ng suso. Kinagat ng suso ang nakalalasong kabute. Agad ang epekto. Umbok ang mga lilang ugat sa puting balat ng suso habang kumakalat ang lason sa sistema nito. Namimilipit ito sa sakit, bumubula ang bibig habang sinisira ito ng lason mula sa loob. Sa wakas, bumagsak ang malaking suso, patay na. Inabisuhan ng system ang bida na natalo na ang target, binigyan siya ng sapat na experience points para umakyat mula level 5 hanggang level 6. Habang naghahabol ng hininga, ipinaliwanag ng bida ang kanyang diskarte sa pagkapanalo. Napansin niya na laging gumagamit ng asido ang suso para tunawin ang mga kabute bago kainin ang mga ito. Hininuhan niya na ito ay dahil walang poison resistance ang suso at hindi nito kayang kainin ang mga ito ng hilaw. Sa pamamagitan ng pagpilit na isubo ang hilaw na makamandag na kabute sa lalamunan nito, ginamit niya ang nakamamatay nitong kahinaan. Tumawa ang slime mold sa tabi ng bangkay ng acid snail, ipinagdiriwang ang kanyang unang pagpatay ng halimaw sa bagong mundong ito. Dahil sa kuryosidad tungkol sa mga gantimpala sa pagdecompose ng isang halimaw, idinulas niya ang kanyang dilaw na katawan sa puting laman ng suso. Gayunpaman, mabilis siyang umurong dahil nandidiri siya sa malagkit at kasuklam-suklam na laman ng suso. Sinabi niya sa sarili na ituring itong parang beef o French cuisine at ginamit ang kanyang dissolution skill para magsimula. Ngunit sa sandaling matikman niya ito, nasindak siya. Sa isip niya ay sumigaw siya na napakapangit nito, may maalat at maasim na lasa at texture na parang makapal na sipon. Sa sobrang sama ng karanasan, tumigil siya. Inanunsyo ng isang system window na nabigo ang decomposition at walang experience points na nakuha. Naguguluhan siyang tumingin sa bangkay. Pinag-iisipan niyang itapon ito pero pakiramdam niya ay masasayang ang tagumpay na pinagbuwisan niya ng buhay.
Pinapaalalahanan niya ang sarili na kailangan niyang lumakas agad at hindi niya kayang maging mapili sa pagkain. Nagpasya siyang tiisin ito na para bang tinatakpan ng ilong kahit napansin niyang wala naman siyang ilong at pinilit ang sarili na lunukin ang masamang pagkain. Napuno ang kagubatan ng tunog ng kanyang pagsusuka habang pinipilit niyang huwag mailuwa ang kasuklam-suklam na pagkain na mukhang isang nag-glitch na slime. Pinilit niyang magpatuloy, kinakain ang laman ng suso kasama ng ilang kalapit na kabute. Nang sa wakas ay matapos siya, inanunsyo ng system na kumpleto na ang decomposition. Nakatanggap siya ng sapat na experience para mag-level up mula 6 hanggang 7 at gumaling ang kanyang katawan. Sa kabila ng sinabi ng system, napakasama ng kanyang pakiramdam. Nakahiga siya na parang tunaw na putik sa tabi ng walang lamang pulang shell, mas masama pa ang pakiramdam kaysa bago siya kumain. Tiningnan niya ang kanyang status screen. Mayroon siyang 1.4 skill points, at ang kanyang mga skill ay Decomposition Level 6, Pulsation Level 3, Poison Resistance Level 3, at Burst Level 1. Sinusuri niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga skill sa practice, tinutumbas ang decomposition sa simpleng pagkain. May panunuyan niyang isinalin ang kanyang iba pang mga skill. Ang Pulsation ay pagtakas. Ang Poison Resistance ay pagpapabugbog at ang Burst ay pagtakas din. Tinatanggap ng slime mold ang kanyang katotohanan, sinasabi sa sarili na walang silbi ang pagreklamo para sa kanyang species. Iniisip niya ang mga makapangyarihang predator sa gubat tulad ng higanteng putakti bilang mga maskuladong higante. Nangangatwiran siya na sa kanyang mababang stats, hindi niya kayang galitin ang mga ito kahit may attack skills pa siya. Nag-focus sa kaligtasan, nagpasya siyang i-upgrade muli ang kanyang pulsation skill. Umakyat sa level 4 ang skill, at sabik niyang sinubukan kung gaano siya bumilis. Iginagalaw niya ang kanyang slime body sa abot ng kanyang makakaya, sinusukat ang kanyang paggalaw sa kahoy. Nalaman niyang ang bago niyang pinakamabilis na takbo ay 20 cm per second. Gayunpaman, nang kalkulahin niyang 0.78 km/h lang ito, nawalan siya ng pag-asa, na pagtantong napakabagal pa rin niya sa kabila ng kanyang mga pagsisikap. Isang linggo makalipas, nagpapahinga ang bida sa loob ng isang hungkag na troso habang may hawak na pulang kabute. Napagtanto niya na habang ligtas ang troso, naubos na niya ang pagkain sa lugar at 2 level lang ang nakuha niya. Oras na para maghanap ng bagong base. Bago umalis, nagpasya siyang gumawa ng huling malaking paghahanap para punuin ang kanyang tiyan at inventory. Inactivate niya ang search. Sa pagpapatag ng kanyang katawan na parang isang network ng ugat, kaya niyang mag-explore sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Lumalawak ang kanyang search range kasabay ng kanyang health points. Kumakalat ang kanyang dilaw na katawan sa sahig ng gubat na parang isang buhay na mapa. Ipinaalam sa kanya ng system na nakapag-imbak siya ng 3 puting kabute sa loob ng kanyang katawan. Pinalawak niya ang kanyang abot at nakuha ang 6 na maliliit na grass mushroom. Ipinaliwanag niya na sa kontrol niya sa katawan, maaari niyang i-store ang mga item o i-decompose agad ang mga ito na nagpapataas ng kanyang efficiency habang kinakain niya ang isang kumpol ng asul na kabute. Nagpatuloy sa paghahanap ng pagkain ang slime mold sa pamamagitan ng pagkain ng malaking asul na kabute. Kinumpirma ng system ang decomposition, binibigyan siya ng experience, at ina-upgrade ang poison resistance sa level 4. Habang pinalalawak ang kanyang search network, tumama ang kanyang dilaw na galamay sa isang matigas na pulang bagay. Agad siyang inalertuhan ng system na hindi maaaring i-decompose ang target. Bago pa siya makakilos, nakatanggap siya ng 9 na puntos ng damage mula sa isang matinding sakit. Inurong niya ang kanyang katawan, naiinis na nakita na naman niya ang nilalang na iyon. Gumamit ang umatake ng skill na tinatawag na acid liquor, nag-spray ng berdeng nakakatunaw na likido. Nadaplisa ng atake ang slime mold, tumanggap ng 7 pang damage, ngunit gumaan ang loob dahil nakatulong ang kanyang upgraded speed para maiwasan ang malaking bahagi nito. Ang kalaban ay isa na namang acid snail. Napansin ng bida na mas mabilis ang isang ito at nagtaka kung nag-iba ba ang lakas sa loob ng isang species. Umiwas siya, tiwala na hindi na siya matatamaan muli ng suso. Gayunpaman, gumamit ang suso ng isang mapanirang close-range attack na tumalsik sa slime mold at nagdulot ng napakalaking 33 points of damage. Huminto ang suso sa pag-akalang nanalo na ito, ngunit ginamit ng bida ang pagkakataong ito. Sinadya niyang saluhin ang atake para makalapit at isinubo ang isang makamandag na lilang kabute sa bibig ng suso. Kinutya niya ang nilalang, iniisip na madali itong talunin kapag nalaman na ang kahinaan nito, binabanggit ang agwat sa talino sa pagitan nila. Agad na gumana ang plano. Nangisay ang acid snail habang kumakalat ang lason sa katawan nito. Kinain ng bida ang natalong kalaban, muling tiniis ang kasuklam-suklam na lasa. Ginantimpalaan siya ng system para sa pagpatay, nag-level up siya mula 9 hanggang 1-0. Nakaupo siya na parang tunaw na tumpok, masama ang pakiramdam mula sa pagkain, ngunit inaamin na sulit ito dahil sa laking experience mula sa mga halimaw. Makalipas ang ilang sandali, iniwan ng slime mold ang pulang shell ng acid snail at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa madamong gubat. Habang gumagalaw, nakarinig siya ng kaluskos mula sa makapal na damuhan sa unahan.
Sa pag-akalang isa na namang mahinang suso ito, mayabang siyang sumigaw, inuutusan ang nakatagong nilalang na magpakita. Sa kanyang pagkagulat, ang nilalang na sumulpot mula sa damuhan ay hindi isang suso, kundi isang napakalaki at nakakatakot na blade-legged centipede. Natigilan ang slime mold habang ang nagtataasang insekto ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa kanya. Ikinikislot ng centipede ang matutulis nitong asul na mga binti, lumilikha ng isang maindayog at nakakatakot na tunog. Dahil sa takot, nagtago ang bida sa likod ng isang bato, nanininig at napagtantong nagkamali siya. Sumugod pababa ang centipede para umatake. Sa pagpanik, sinubukan ng bida ang kanyang dating nanalong diskarte. Itinaas niya ang isang makamandag na kabute, sumisigaw sa halimaw na lumayo. Ngunit nabigo ang diskarte. Agad na hiniwa ng matatalim na panga ng centipede ang kabute sa gitna bago pa ito makain. Hindi makapaniwalang tinitigan ng bida ang pagbagsak ng nahiwang kabute, na pagtantong walang silbi ang kanyang daya laban sa kalabang ito. Sinundan ito ng halimaw ng isang skill na tinatawag na Myriapod Blade Strangle. Ipinulupot ang mahabang katawan nito sa slime at hinihigpitan. Ibinaon ng centipede ang ulo nito sa dilaw na slime, sinusubukang kagatin at pagpira-pirasuhin ang bida. Gayunpaman, nabaliktad ang sitwasyon. Nagpupumiglas ang centipede, hindi makapagdulot ng damage. Napagtanto ng bida na immune ang kanyang likidong katawan sa mga atake ng talim at pagipit. Ang maninila ay naging biktima habang nilalamon ng slime mold ang nakulong na insekto. Masaya niyang tinanggap ang naihatid na experience points at kinain ito. Dahil lumakas ang loob sa tagumpay na ito, nagpatuloy sa pangangaso ang bida, nakakita ng malaking berdeng sa lagubang sa isang bato. Pagkatapos ay sinubukan niyang tamaan ang isang lumilipad na putakti, ngunit nang hinayang na masyado pa siyang maliit para maabot ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng ipis, ngunit dahil sa sobrang pandidiri, nagpasya siyang palayain na lang ito dahil ayaw niya itong kainin. Makalipas ang ilang panahon, naglalakbay ang bida sa gubat na masayang masaya, humuhuni habang may pulang kabute sa bibig. Binuksan niya ang kanyang status window na nagpapakita ng malaking pag-unlad. Isa na siyang level 13 na slime mold na may 157 health points. Nag-improve na rin ang kanyang mga skill. Ang pulsation ay level 8 at ang poison resistance ay level 5. Sumandal siya sa lumot, masaya sa bilis ng kanyang pag-level up mula nang kumain ng karne at muling naging kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan. Na-visualize ng slime mold ang kanyang lugar sa food chain na mas mataas sa mga insekto, ngunit mas mababa pa rin sa mga butiki, palaka, at sa terror bird. Nagpasya siyang mag-ambisyon ng mas mataas at manghuli ng mga hita ng higanteng palaka. May kumpiyansa, naisip niya ang pagiging hindi mapipigilan, ini-imagine ang sarili sa isang tumpok ng mga bangkay ng insekto, at nangangarap na pamunuan ang ibang mundong ito. Dumating siya sa gilid ng isang malabong lawa sa Latian. Pinagmasdan niya ang tubig, nag-iisip kung may mahahalagang yaman na nakatago sa ilalim at kung maaari siyang sumisid para mag-explore. Nagpa siyang matuto sa pamamagitan ng paggawa, inilubog niya ang isang dilaw na galamay sa tubig. Agad at masakit ang naging reaksyon. Namaga ang kanyang katawan na parang lobo, at nagpanik siya, pakiramdam na sasabog na siya. Sa pamamagitan ng osmotic pressure, nalaman niya na bilang isang single-celled organism, pumapasok ang sariwang tubig sa kanyang mga cell. Napagtanto niyang puputok siya at mamamatay kung malulubog tulad ng isang red blood cell. Mabilis niyang binawi ang kanyang galamay, guminhawa, ngunit napilitang iwanan ang kanyang plano sa ilalim ng tubig. Biglang, may mga bula na umangat mula sa lawa. Isang malaking madilim na birding crustacean ang dahan-dahang lumitaw mula sa tubig. Nalilito, kinilala ng bida ang nilalang bilang isang alimango. Nakatitig lang ang nilalang, naglalabas ng bula mula sa bibig nito. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng gutom habang iniisip niya ang isang plato ng steamed na alimango. Matapos ang napakaraming kasuklam-suklam na insekto, masaya niyang iniisip na sa wakas ay normal na pagkain na ito. Sinubukan niyang linlangin ang nilalang, tumawag mula sa pampang sa isang palakaibigang boses para makipagkaibigan. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng alimango at umakyat sa isang matarik na bato sa tubig. Nakaupo lang ito doon, nagpapalabas ng mga bula mula sa bibig. Nalaman niyang hindi lalapit sa kanya ang alimango. Nagpasya siyang hindi sulit na isugal ang kanyang buhay sa tubig. Sa halip, binalak niyang tunawin ang mga makalalasong kabute at ibuhos ang lason sa tubig para patayin ang alimango ng malayuan. Ginamit ng higanteng swamp crab ang bubble barrage, nagpaputok ng high-pressure water beam mula sa bibig nito. Tinamaan ng agos ang slime mold ng may matinding lakas, napatalsik siya. Ang atake ay nagdulot ng 25 health points na pinsala. Nagulat ang bida na ang isang simpleng water gun ay maaaring makasakit sa kanya ng ganito kalala. Muling nagpaputok ang alimango. Sinubukan ng slime mold na umiwas ngunit nakatanggap ng isa pang 0 damage habang nagmamadali siyang lumayo. Dumausdos siya sa likod ng isang malaking ugat ng puno, hinaharangan ang mga paparating na buga ng tubig. Humihingal, napagtanto niyang mas malakas ang kalaban na ito kaysa sa mga insektong kanyang pinapatay. Nagpasya siyang kung tatakbo siya ngayon ay magiging target siya, kaya't nagtago siya at naghintay, umaasang mawawalan ng pasensya ang alimango.
Biglang, isang malakas na tilamsik ang narinig ng tumalon ang alimango mula sa kinatatayuan nito. Sumilip ang bida mula sa likod ng puno, nag-iisip kung sumuko na ba ang halimaw. Sa kanyang gulat, ang higanting swamp crab ay umakyat mula sa lawa papunta sa lupa. Agresibong ipinagpag ng alimango ang mga sipit nito. Ginawang aktibo nito ang dash, gumapang patagilid ng may nakakatakot na bilis para makalapit. Gulat na pinanood ng bida ang mandaragit na sumusugod sa kanyang pinagtataguan. Nang mapagtantong gusto siyang kainin ng alimango, nagpanik ang slime mold at dalidaling umakyat sa puno. Kumapit ang slime mold sa puno, nakatingin sa alimango sa ibaba. Nakaramdam siya ng ginhawa, iniisip na maiiwasan niya ang mga atake ng tubig sa pamamagitan ng pag-akyat. Pinagsisihan niya kung gaano kabilis siyang naging biktima sa halip na mga ngaso. Isang kumakaluskos na tunog mula sa itaas ang pumutol sa kanyang ginhawa. Tuminala siya at nakita ang isang malaking maputlang gagamba na may pulang mata na bumababa patungo sa kanya. Hindi natatakot, walang galang na iwinagayway ng bida ang isang galamay, sinasabihan ang gagamba na umalis dahil abala siya sa alimango. Mayabang niyang binalaan ang gagamba na huwag maging walang utang na loob, ipinagmamalaking marami na siyang nakain ng mga insektong tulad nito. Hindi umurong ang gagamba. Agresibo itong sumitsit, ang mga pulang mata nito ay nagniningning. Biglang ginamit ng gagamba ang arachnid slash, ang harapang binti nito ay humiwa na parang talim sa nakakabulag na bilis. Sa kanyang pagkabigla, hiniwa ng atake ang kanyang katawan, tinanggal ang isang malaking piraso ng slime at nagdulot ng 30 damage. Sinalo at kinain ng gagamba ang nahiwalay na slime. Nalilito ang bida, iniisip na hindi siya tinatablan ng mga talim. Ipinakita ng isang status window na ang level 16 na spider monster ay may swordsmanship level 8. Bago niya ito maproseso, isang buga ng high pressure na tubig ang tumama sa puno ilang pulgada lang mula sa kanya. Tinamaan siya ng tilamsik para sa isa pang 17 damage. Nalaman niyang naipit siya sa pagitan ng gagambang may espada sa itaas at ng alimangong may water gun sa ibaba. Tumingala siya sa nakakatakot na gagamba na humaharang sa kanyang daan, sinusumpa ang kanyang masamang kapalaran. Naluha ang kanyang mata nang mapagtantong naipit siya muli sa isang dead end. Sa lupa, ang higanting swamp crab ay umasinta at nagpaputok ng isa pang bubble barrage paakyat sa puno. Umiwas ang bida sa huling segundo. Hindi siya tinamaan ng water beam at sa halip ay tumama ito sa mukha ng spider monster. Ang lakas ng pagsabog ay nagpatalsik sa gagamba mula sa puno. Bumagsak ang spider monster sa ibaba, galit na galit sa walang dahilan na atake. Agad itong gumanti sa pamamagitan ng pagbaril ng sapot na puti sa alimango. Tinamaan ng arachnid silk shot ang higanting swamp crab na nakapigil sa paggalaw nito. Sinamantala ang pagkakataon, lumundag ang spider monster at ginamit ang arachnid slash sa matigas na talukab ng alimango. Nagdepensa ang alimango gamit ang crustacean carapace, pinatigas ang talukab nito para harangin ang binti ng gagamba. Gumanti ng atake ang alimango gamit ang crustacean clamp, habang ang gagamba ay gumamit ng arachnid silk control para iwasan ang mga sipit. Naiinis ang alimango sa malagkit na sapot na nakapulupot sa mga sipit nito. Samantala, sa taas ng puno, pinapanood ng bida ang kaguluhan. Sa loob-loob niya, ipinagdiriwang niyang nagtagumpay ang kanyang plano na pag-awayin ang kanyang mga kaaway. Sa ibaba, nagpapatuloy ang laban, nagbubula ang bibig ng alimango habang nahihirapang tanggalin ang sapot sa mga sipit nito. Sinamantala ng spider monster ang pagkakataon at nagbigay ng isang tiyak na hiwa sa tangkay ng mata ng alimango. Nagdulot ito ng pagsabog ng liwanag at sakit. Sumitsit ang gagamba, handa ng sumunod na umatake. Ngunit marahas na iwinasiwas ng higanting swamp crab ang malaki nitong sipit. Pinilit ang gagamba na umiwas sa isang malakas na suntok. Ang maliksing spider monster ay lumundag sa ere, iniiwasan ang mga alanganing atake ng alimango. Nagpupumiglas ang higanting swamp crab sa lupa, ang malaki nitong sipit ay nababalutan ng makapal na puting sapot. Sinasamantala ang hindi paggalaw ng alimango, ginamit ng gagamba ang arachnid silk control, gumagalaw sa nakakabulag na bilis upang balutin ang crustacean sa isang kulungang seda. Di nagtagal, naging walang magawa ang alimango at tuluyang nabalot habang umakyat ang gagamba sa talukab nito upang angkinin ang tagumpay. Mula sa puno, nagulat na nanonood ang bida, ang slime mold. Iniisip niyang ang mabahong alimango ay nakatali na parang galing sa grocery store at namangha na ang maliit na gagamba ay nagawang talunin ang mas malaking mandaragit. Nakatayo ang gagamba sa ibabaw ng mukha ng alimango, handa ng kumain. Tumingin pabalik ang alimango, nagbubula ang bibig nito. Mabilis na nag-ipon ang mga bula, kumikinang na may kakaibang presyon. Bigla, isang malaking talim ng compressed na tubig ang sumabog mula sa bibig ng alimango na may nakakabinging tunog, humihiwa sa hangin. Ang atake ay lumikha ng isang ipo-ipo ng mga talim ng tubig, na agad na pumunit sa bahay gagamba na seda. Nadali sa pagsabog, ang spider monster ay agad na nahiwa-hiwa sa ere. Ang desperadong ganting atake ng alimango ay nagpakawala ng isang bagyo ng mga water cutter sa lahat ng direksyon. Isang ligaw na talim ng tubig ang humiwa sa puno, ilang pulgada lang ang layo sa bida.
Nang inig siya, napagtantong ang survival instinct ng alimango ay nag-trigger ng isang mapanirang nakatagong kapangyarihan. Sa ibaba, bumagsak ang higanteng swamp crab dahil sa pagod, nagbuga ng huling mahinang agos ng tubig habang nawawala ang adrenaline nito. Nagtapos ang laban na ang spider monster ay isang tumpok na ng mga parte ng katawan at ang alimango ay nakahandusay na hindi gumagalaw, naubusan ng enerhiya. Sumilip ang bida mula sa likod ng mga ugat ng puno, naghihintay na tumigil ang mga nakakatakot na atake ng tubig bago siya gumalaw. Nang matapos ang magulong 3 panig na labanan, natahimik ang gubat. Pira-piraso na ang spider monster, at ang higanteng swamp crab ay nakahandusay na walang magawa sa sapot nito. Nang makitang lumipas na ang panganib, lumabas ang bida, ang slime mold mula sa kanyang pinagtataguan. Nilapitan niya ang hindi makagalaw na alimango, tinutuya ito sa pag-aaksaya ng enerhiya sa pagbaril ng tubig ng walang direksyon at nauwi sa isang kaawa-awang estado. Gayunpaman, nahaharap siya sa isang dilema kung paano tatapusin ang matibay na nilalang. Masyadong mapanganib ang sakali nito, at hindi niya maipasok ang mga kabute sa nakatikom nitong bibig. Nagpasya siyang kumilos ng mabilis bago makabawi ang alimango. Naghahanap ng armas, napadako ang kanyang tingin sa isang malaking mabigat na bato sa malapit. Ikinalat niya ang kanyang katawan sa ibabaw ng bato, sinusubukang i-absorb ito sa kanyang inventaryo gamit ang slime space. Ngunit isang system error ang lumabas, kulang ang espasyo. Nalaman niyang ang laki ng kanyang storage ay depende sa kanyang health points, na masyadong mababa pagkatapos ng laban para magkasya ang bato. Pinili ang pagpatay kaysa sa kanyang mga naipon, isinuka niya ang buong koleksyon ng kabute upang magbakante ng espasyo sa inventaryo. Nang malinis na ang kanyang inventaryo, matagumpay niyang na-absorb ang napakalaking bato sa kanyang katawan. Ang napakalaking bigat ay nagpaumbok sa kanyang dilaw na katawan, at bumagsak siya sa lupa na may malakas na kalabog. Nagreklamo siya tungkol sa bigat ngunit nagpatuloy, hinihila ang kanyang mabigat na katawan na puno ng bato. Dahan-dahan siyang umakyat sa puno, inilalagay ang sarili sa mataas na bahagi sa itaas ng nakakulong na halimaw. Tumingin siya sa alimango, idinedeklarang naparito siya upang kunin ang buhay nito. Gamit ang gravity, bumitaw ang bida sa puno at bumagsak na parang bato patungo sa target. Tumingala ang higanteng swamp crab sa takot sa malaking dilaw na bagay na nahuhulog mula sa langit. Sa huling pagsisikap, nagbuga ito ng isang huling high pressure na agos ng tubig mula sa bibig nito. Tumama ang water jet sa nahuhulog na bato at slime, ngunit masyadong malakas ang momentum nito. Tiniis ng bida ang pinsala, determinadong durugin ang kanyang kalaban. Naghanda ang alimango sa pagbagsak habang bumabalot dito ang anino. Sa isang nakabibinging pagbagsak, bumagsak ang slime mold na puno ng bato sa talukab ng alimango, na lumikha ng malakas na shockwave. Nang humupa ang alikabok, nakita ang bida sa ibabaw ng durog na talukab ng alimango. Kinumpirma ng system ang pagpatay, binigyan siya ng sapat na experience para sa level 14 at 0.5 na skill points. Dahil sa sobrang tuwa sa kanyang pagkaligtas at tagumpay, tumawa ang bida na parang baliw, ipinagdiriwang ang kanyang panalo bilang ang huling nakatayo. Nang hindi nagsasayang ng sandali, umupo siya sa kanyang bagong huli, masayang ipinapahayag na oras na para kumain. Ang bida, si Slime Mold, ay sabik na naghahandang kainin ang kanyang pinaghirapang pagkain, nakaupo sa nakataob na talukab ng alimango na parang isang chef. Inayos niya ang mga lamang loob at aligin ng alimango sa talukab na parang mangkok ng sopas at ginamit ang isang piraso ng laman ng paa bilang kagamitan, hindi pinapansin ang mga labi ng gagamba. Isinawsaw niya ang puting laman ng alimango sa malinamnam na dilaw na alige, handa ng kumain. Ang unang kagat niya ay bumusog sa kanya sa sarap. Matapos ang ilang araw na pagkain ng inaamag na kahoy, mga suso, at mga insekto, ang lasa ng sariwang seafood ay isang pagsabog ng sarap sa kanyang isipan. Tumulo ang mga luha sa kanyang madulas na mukha nang mapagtanto niyang nakakagaling ng kaluluwa ang masarap na pagkain. Binago niya ang kanyang panata na mabuhay sa mapanganib na mundong ito para makahanap ng mas masasarap na pagkain. Kinain niya ang lahat, walang itinira, at humiga sa isang troso na busog at kontento. Ipinapakita ng isang status window na siya ay level 14 na ngayon na may 168 health points. Pakiramdam niya ay puno na ulit siya ng lakas at sigla. Nang mawala ang kanyang gutom, nagpasya ang bida na gamitin ang kanyang bagong lakas para sa isang eksperimento. Umupo siya sa harap ng isang bato, nakatuon sa kanyang panloob na istruktura ng katawan. Mahigpit niyang pinipiga ang mga kalamnan ng kanyang katawan, umirin ng buong lakas. Lumobo ang kanyang isang mata dahil sa pressure, habang sinusubukan niyang maglabas ng isang bagay, sumisigaw sa loob dahil sa pagsisikap. Humihingal, tinitigan niya ng masama ang bato, inuutusan ang kapangyarihan na lumabas. Naalala niya ang bubble barrage attack ng alimango, nang ang atwirang ang mga skill ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay. Piniga ng alimango ang tubig para ibaril ito, at naisip niya na dapat kayanin din itong gawin ng isang slime mold. Dahil sa panibagong determinasyon, piniga niyang muli ang kanyang mga panloob na likido, umaasang lilitaw ang atake. Sinusubukan ng bida na gayahin ang atake ng alimango sa pamamagitan ng pagpiga sa kanyang katawan.
Umire siya, ngunit ilang mahinang talsik lang ang lumabas mula sa kanyang likuran sa maling direksyon. Sinubukan niya ulit, tinututok sa harap habang umuungol, ngunit mahina lang na tumulo ang dilaw na likido. Pagod, natunaw siya at naging isang lusak. Nagreklamo siya na hindi niya makontrol ang direksyon o lakas ng likido, pakiramdam ay talunan, ngunit ang kanyang pagkadismaya ay naging determinasyon. Dahil ayaw mabigo, pinatigas niya ang kanyang buong katawan, pinipiga ang kanyang mga panloob na likido hanggang sa sukdulan. Bigla, isang napakabilis na buga ng dilaw na likido ang lumabas mula sa kanyang katawan ng may malaking puwersa, na nagpa-activate sa kanyang Burst Level 1 skill. Tumama ang bala sa talukab ng alimango na bumutas dito. Inanunsyo ng system na ang kanyang burst skill ay naging isang bagong atake, ang Cytoplasm Jet. Ipinaliwanag ng system na ginagamit ng skill ang kanyang panloob na cytoplasm upang ilunsad ang sarili niyang katawan bilang bala. Tumawa ang bida, tuwang-tuwa na kaya niyang i-evolve ang mga skill sa pamamagitan ng pagsasanay. Huminto siya, biglang nag-alala. Naalala niya na ang mga dati niyang skill ay may 5 minutong cooldown at iniisip kung mayroon din ang ataking ito. Para subukan ito, mabilis siyang bumaril ng 2 pang beses. Sa kanyang kagalakan, nagpakawala siya ng mabilis na mga tira, paulit-ulit na binubutas ang talukab ng alimango. Kinumpirma ng system na walang cooldown ang skill. Matapos ang tuloy-tuloy na pagbaril, nag-upgrade ang skill sa level 2. Gayunpaman, napagtanto niya ang mabigat na kapalit ng kapangyarihan. Siya ay nangulubot na parang isang manipis na patpat. Nagbabala ang isang system alert na critical ang kanyang health dahil bawat tira ay gumagamit ng kanyang sariling biomass, mga health point, bilang bala. Napagtanto niya na kung walang magic, ang kanyang katawan ang tanging sandata niya sa laban. Medyo nadismaya na hindi siya maaaring maging isang mage, kinain niya ang alimango para maibalik ang kanyang nawalang bigat. Habang kumakain, may naisip siya. Kung ang pagkain ay nagpapagaling sa kanya, paano kung kainin niya ang mga bahagi ng kanyang sarili na natanggal kanina? Naghahanap siya at nakakita ng malaking tipak ng kanyang dilaw na slime sa damuhan. Ang piraso ay mukhang malaki, at iniisip niya kung ganoon karami ang nawala sa kanya noong hiniwa siya ng gagamba. Para subukan ang kanyang teorya, idinikit niya ang nahiwalay na piraso sa kanyang pangunahing katawan na nag-activate ng reclamation. Habang sinisipsip niya ang piraso, naranasan niya ang mga alaala mula sa pananaw nito. Nakikita niya ang kanyang sarili na lumalaban sa gagamba at naghuhulog ng bato, ngunit mula sa labas, napagtanto na ang naputol na piraso ay may sariling kamalayan. May napagtantong napakagandang bagay si Slime Mold tungkol sa kanyang katawan. Ang mga naputol na bahagi, kahit walang kamalayan, ay kayang mag-decompose ng mga bagay ng mag-isa. Sa pamamagitan ng muling pagsipsip sa mga ito sa huli, makokolekta niya ang health at experience na kanilang naipon. Tuwang-tuwa, humuhuni siya, iniisip na nakahanap siya ng bug o exploit sa system. Inisip niya ang pagpapadala ng maraming piraso para magtrabaho sa iba't ibang lokasyon, ginagawang marami ang kanyang isang bibig para mapabilis ng husto ang kanyang pag-level up. Agad niyang sinubukan ang teoryang ito gamit ang division. Isang piraso ng kanyang dilaw na katawan ang humiwalay, na nagkakahalaga ng 0 health points, ngunit parehong mukhang mahina ang kanyang pangunahing katawan at ang nahiwalay na bahagi. Napagtanto niya ang isang limitasyon. Kung ang kanyang health ay bumaba sa 30, papasok siya sa isang mapanganib na estado ng pagkagutom. Sa max health na 1 hanggang 78, nangatwiran siya na sa sapat na pagkain para mapunan ang kanyang health, makakagawa siya ng kahit gaano karaming clone na gusto niya. Pinilit niya ang kanyang katawan. Sa pilitan niyang pinunit ang isang malaking tipak ng slime mula sa kanyang pangunahing anyo, tumanggap ng 30 damage para makalikha ng isang malaking clone. Ang nahiwalay na dilaw na blob ay gumagalaw-galaw ng kusa na nagpapatunay sa tagumpay ng eksperimento. Naiisip niya ang sarili na nakasuot ng ninja headband, na pagtantong ang kakayahan ay parang shadow clone technique mula sa isang sikat na manga. Nasasabik, itinaas niya ang kamao at idineklara na oras na para magtrabaho. Inutusan niya ang isang maliit na slime clone na i-decompose ang isang patay na troso. Itinuro niya ang iba sa isang kalapit na tumpok ng kabute. Ipinapakita sa kanyang status screen na siya ay isang level 14 na slime mold na may 178 ilya at mga skill tulad ng decomposition, pulsation, poison resistance, at cytoplasm jet. Kontento siya sa kanyang diskarte. Magpadala ng mga clone para mag-form ng mga resources habang siya ay nananatili sa likod, kumakain ng natirang laman ng gagamba para panatilihing ligtas at puno ng health ang kanyang pangunahing katawan. Habang nagiging bihasa sa kanyang katawan, naiisip niya ang sarili sa isang astig na anyong humanoid na may baluti, pakiramdam ay napakalakas. Sinusuri niya ang labanan, iniisip ang isang normal na saksak mula sa isang sandata na tumatagos sa kanya ng walang pinsala. Nangatwiran siya na kahit isang normal na hiwa o isang malakas na energy slash ay mabibigo dahil ang kanyang likidong katawan ay magdidikit lang muli. Napagtanto niya na hindi siya kayang saktan ng mga pisikal na atake. Ngunit naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang iniisip ang isang bagay na kinatatakutan pa rin niya. Pinag-iisipan niya ang kanyang physical immunity, nagtataka kung siya ba ay hindi magagapi.
Naiisip niya na tinatamaan ng isang magic attack, nagtatanong kung kaya ba siyang patayin ng magic dahil nabibigo ang mga pisikal na atake. Nagtataka siya kung hindi pa siya nakakakita ng magic dahil ang mundong ito ay isang mas mailap na kaharian ng mga hayop. Naglagay siya ng bitag sa madilim na tubig gamit ang maliliit na piraso ng kanyang dilaw na katawan bilang pain para makaakit ng biktima. Isang higanting alimango sa Laisyan ang biglang lumabas mula sa tubig, sinunggaban ang pain. Gayunpaman, naglatag siya ng mga tipak ng slime mula sa tubig patungo sa damuhan. Isang grupo ng mga alimango ang sumunod sa bakas ng pagkain, hindi alam na sila ay dinadala sa isang kill zone. Ang mga alimango ay patuloy na kumakain ng mga dilaw na tipak, gumagalaw palayo sa tubig. Sa itaas, nakakapit siya sa isang puno, pinapanood ang mga alimango na nagtitipon sa ibaba habang tinatapos nila ang pain. Biglang tumingala ang mga alimango, napansin ang isang malaking anino na bumabagsak sa kanila. Itinulak niya ang sanga ng puno, muling ginagamit ang gravity bilang kanyang sandata. Bumagsak ang sanga na may nakapipinsalang lakas, agad na dinurog ang mga alimango. Nagdiwang siya sa sanga habang sunod-sunod ang mga notification mula sa system. Ang pagtalo sa 6 na alimango ng sabay-sabay ay nagbigay sa kanya ng sapat na experience para umabot mula level 14 na hanggang level 15. Bumaba siya sa lupa, tinapos ang sinumang nakaligtas gamit ang isang bato, at naghanda ng kumain. Matapos i-decompose ang laman ng alimango, ganap na naibalik ang kanyang health. Tiningnan niya ang malilinis na talukab, kontento sa kanyang mahusay na paraan ng pag-farm. Ngayong nasa mas mataas na level, nagpasya siyang magsanay sa pakikipaglaban, inilagay ang isang talukab ng alimango sa isang bato bilang target. Sa kanyang isipan, isa siyang astig na gunslinger na naghahandang magpakawala ng skill na tinatawag niyang plasmodial barrage. Sa katotohanan, nagpakawala siya ng mabilis na ulan ng dilaw na slime bullets, pinatamaan ang target ng may bilis at lakas. Umausok ang target mula sa impact, at inanunsyo ng system na ang kanyang plasmodial barrage, cytoplasm jet skill ay umabot na sa level 6 mula sa 5. Gayunpaman, may kapalit ang masinsinang pagsasanay. Ipinakita ang bida na kulubot at tuyong-tuyo, critical ang kanyang kalusugan dahil sa paggamit ng sariling katawan bilang bala. Habang kumakain siya ng kabute para makabawi mula sa autophagy state, napansin niya na pagkatapos ng 2 araw ng puspusang pagsasanay, ang lakas at tam ng kanyang mga atake ay malaki ang iginaling. Sinuri niya ang kanyang stamina, napansin niyang 30 cytoplasm jet shots lang ang kaya niyang iputok bago malagay sa panganib ang kanyang kalusugan. Nag-iisip siya kung paano gagawing mas nakamamatay ang mga ito nang hindi gumagamit ng mas marami pang bahagi ng kanyang katawan. May naisip siyang ideya habang dinadampot ang isang makamandag na kabute sa isang bato, nagpasya siyang magdagdag ng mga sangkap sa kanyang bala. Teorya niya na ang pagbalot ng makamandag na kabute sa slime projectile ay maaaring magdulot ng pinsalang lason mula sa malayo. Gayon din, ang paglalagay ng bato sa loob ng slime ay makapagpapalakas ng husto sa pisikal na epekto ng tira. Sinubukan niya ito agad, nagpaputok ng isang tirang may bato na tumama sa target ng may malakas na lagutok, na nagpapatunay sa lakas nito. Dahil nasiyahan, mayabang niyang tinawag ang sarili na henyo sa pag-imbento ng ganoong klaseng maraming gamit na atake. Isang mahinang huni ang pumutol sa kanyang pagdiriwang. Nakakita siya ng kakaibang ilaw sa isang butas ng puno sa malapit at nagtaka kung ito ba ay ibon o mga alitaptap. Dahil sa pagkausyoso, lumapit siya sa puno para imbestigahan ang ingay. Umakyat siya sa katawan ng puno at direktang sumilip sa kumikinang na butas. Sa kanyang pagkagulat, kaharap niya ang isang parang multo na kumikinang na asul na kwago. Kinilabutan siya sa mahiwagang aura nito. Agad siyang nataranta, sumisigaw sa kanyang isipan. Nagkatotoo ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Nakahanap siya ng halimaw na kayang gumamit ng mahika. Sa takot sa isang spell, nahulog siya mula sa puno at nagmamadaling gumapang palayo para tumakas, pero hindi siya hinabol ng kuwago. Tahimik lang itong nakaupo sa puno habang pinapanood siyang tumakas. Hindi ito isang mabangis na hayop, kundi isang mahiwagang kasanayan na tinatawag na symbiotic scrying. Sa malayo, isang babaeng tao ang tumitingin sa kanyang kamay na parang teleskopyo. Ang kanyang kanang mata ay kumikinang na may parehong asul na ilaw tulad ng kuwago, na nagpapakitang nakikita niya kung ano ang nakikita nito. Nakakabayo siya sa isang malaking baboy ramo na may baluti kasama ang 2 pang adventurer. Nang tanungin siya ng isang lalaking may balbas kung may nakita siya, ibinaba niya ang kanyang kamay at sumagot na wala siyang nakitang importante, isang kakaibang maliit na halimaw lang. Naglalakbay ang grupo ng mga taong adventurer sa kabubatan. Nagtataka ang scout na may kulay rosas na buhok na wala pa silang nakikitang high-level na mga halimaw. Sinabihan ng mandirigmang may balbas si Little Steelback na manatiling alerto at manguna, nag-aalala na naputol ang kanilang mahiwagang koneksyon sa Guildmaster. Samantala, natataranta ang slime mold, tumataka sa abot ng kanyang makakaya. Sa paniniwalang nakita siya ng kuwago, takot na takot siyang manginis ng isang gumagamit ng mahika, at alam niyang hindi niya dapat kalabanin ang isang iyon. Nakarating siya sa isang ilog, umaasang magiging ligtas sa kabilang panig, ngunit hindi siya sigurado kung paano tatawid.
Naalala ang physics at ang momentum theorem, inilunsad niya ang kanyang sarili sa hangin. Habang nasa ere, ginamit niya ang kanyang plasmodial barrage skill. Sa halip na umatake, pinaputok niya ang mga slime projectile paatras para sa propulsion. Gumana ang galaw, ngunit nagdulot ito ng 80 puntos na pinsala sa sarili habang humaharurot siya pasulong. Itinulak siya ng puwersa pataas sa mga puno, madaling nalampasan ang ilog. Bumagsak siya sa kabilang panig, pagod ngunit nakahinga ng maluwag, iniisip na nakatakas na siya sa panganib. Kumain siya ng patay na kahoy para maibalik ang kalusugan, napagtanto na kahit malakas siya para sa kanyang level, agad siyang mapapatay ng mas mataas na kalaban. Bigla, isang nakakatakot na bigat ang bumalot sa kanya, isang madilim at nag-aalab na pulang aura. Natigilan siya, nakakaramdam ng presensyang mas nakakatakot pa kaysa sa snake-tailed terror bird. Akala niya nahanap na siya ng mahiwagang kuwago. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit napagtanto niyang hindi ang kuwago ang pinagmumulan ng takot. Nakahandusay sa sahig ng gubat ang isang dambuhalang putol na kuko na may puting kaliskis at itim na kuko. Sapat ang laki nito para durugin ang mga puno sa ilalim nito. Tumingin siya ng may pagkalito, sinusubukang iproseso ng kanyang isang mata ang nakikita, isang higanteng daliri. Ang kanyang takot ay naging matinding kasakiman. Tinignan niya ang parte ng katawan bilang isang maalamat na golden finger, isang termino sa kwento para sa isang pandarayang power-up. Alam niya na kung masasipsip niya ang high-level na parte ng halimaw na ito, magkakaroon siya ng napakalaking kapangyarihan at posibleng magkaroon ng malaking ebolusyon. Humalakhak siya na parang baliw sa kanyang swerte. Agad niyang sinubukang kainin ang golden finger, ikinalat ang kanyang katawan sa ibabaw ng kaliskis, at ginamit ang kanyang dissolution skill para sipsipin ang kapangyarihan nito. Ipinulupot niya ang kanyang mga slime galamay sa bagay, sinusubukang sirain ang ibabaw nito. Gayunpaman, nahirapan siyang tunawin ito, napagtantong mahirap at masakit ang proseso. Isang system alert ang kumislap. Nabigo ang decomposition. Masyadong mababa ang kanyang skill o masyadong malaki ang agwat ng level. Na-trigger ang invulnerability ng target, at ang napakalakas nitong kapangyarihan ay tinataboy ang kanyang mga selula. Sa halip na makakuha ng experience, patuloy siyang napipinsala, 10, 20, 1-0, habang sinusunog siya ng enerhiya ng daliri. Napagtantong pinapatay niya ang kanyang sarili, ginamit niya ang autonomy, pinuputol ang koneksyon para makatakas. Isang tipak ng kanyang katawan ang tumalsik habang umatras siya mula sa nabigong pagkain. Tiningnan niya ang daliri ng may panghihinayang, nakikita lamang ang maliliit na +1 experience points. Sinumpa niya ang sarili dahil hindi niya in-upgrade ang kanyang decomposition skill. Pinanghinayangan niya ang kanyang sitwasyon, pakiramdam niya ay mayroon siyang malaking kayamanan na hindi niya magamit. Napagtanto niyang hindi niya ito kayang tunawin, at masyadong maliit ang kanyang inventaryo para dalhin ito. Nagpasya siyang iwanan ito, mag-grind ng levels para ma-maximize ang kanyang skill, at balikan ito sa ibang pagkakataon. Sakto sa paggawa niya ng plano, nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa sa ilalim niya. Ang putol na daliri ay biglang nag-activate, kumikinang sa enerhiya at humarurot paalis sa lupa. Bumaon ito sa lupa, lumipad diretsyo pataas at bumangga sa mga dahon ng kabubatan. Gulat siyang pinanood ang kanyang golden finger na lumipad ng kusa. Ang paglunsad ay nagdulot ng mga shockwave at nagpatalsik ng mga debris. Nakita niya ang isang pagsabog na patungo sa kanya at napagtantong nadamay siya sa gulo. Tumama ang pagsabog sa lupa malapit sa kanya, lumikha ng isang malaking hukay. Halos hindi siya nakaligtas, nanginginig pagkatapos ng pangyayari. Dahil sa takot sa kapangyarihang nasaksihan, nagsiksik siya sa ilalim ng ugat ng puno, nananaghoy kung gaano nakakatakot ang mundo. Napagtanto niya na habang lumalayo siya, lalo niyang nararamdaman na wala siyang halaga. Iniwan niya ang kanyang kayabangan at bumalik sa kanyang pinagmulan, nagtatago at tinutunaw ang mga patay na kahoy para lumakas ng ligtas. Sa ilalim niya, makikita sa lupa ang mga uod, hiyas, at isang nakabaong mimic monster na naghihintay sa dilim. Sa ilalim ng lupa, lumapag ang putol na daliri pagkatapos bumaon sa lupa. Sa dilim, tahimik na nakaupo ang daliri bago nagbuga ng nakakatakot na pula at itim na aura, na nagpapakitang hindi lang ito parte ng katawan, kundi isang masama at buhay na bagay. Tiningnan ng slime mold ang kanyang mental na mapa. Ang golden finger ay nasa malayong hilagang silangan, at ang mahiwagang kuwago ay nasa timog kanluran, na naglalagay sa kanya sa isang ligtas na lugar sa loob ng makapal na kabubatan. Nakahanap siya ng isang makapal na puno para magtayo ng pansamantalang base, nagpaplanong magpahinga at kunin ang kanyang mga clone kinabukasan. Gamit ang kanyang dissolution skill, dumikit siya sa katawan ng puno at sinimulang tunawin ang balat nito. Nagplano siya ng isang makitid na pasukan para harangan ang malalaking halimaw habang ginagawang maluwag at komportable ang loob. Inisip niya ang sarili na nakasuot ng hard hat at masigasig na sinimulan ang kanyang proyekto sa paghuhukay. Tinunaw niya ang kahoy bawat layer, gumagawa ng lagusan papalalim sa puno. Para sa ilaw, nagtanim siya ng isang luminous na kabute na naglalabas ng mahinang lason kasabay ng asul na kislap nito. Pagod ngunit masaya, bumagsak siya sa isang higaan ng lumot na kanyang kinuha.
Hinangaan niya ang kanyang natapos na bahay, na mayroon ng batong lamesa para sa pagkain at naliligo sa liwanag ng kabute. May matalinong disenyo ang kanyang pansamantalang base. Isang makamandag na kabute ang tumatakip sa pasukan, isang lagusan ang patungo sa isang peking decoy chamber sa ibaba, at isang lihim na daanan ang kumukonekta sa kanyang totoong ligtas na silid sa itaas. Sa pakiramdam ng tagumpay, ipinakita ng slime mold ang isang galamay na may hawak na maliit na sanga. Humiga siya sa kanyang higaan ng lumot, ninunguya ang sanga na parang tabako, ninanamnam ang pakiramdam ng isang ligtas na tahanan. Naputol ang kanyang pagre-relax dahil sa isang malakas at paulit-ulit na ugong na nanginginig sa kahoy, na ikinainis niya. Sa galit, inilabas niya ang kanyang ulo mula sa butas at sinigawan ang ingay na tumigil. Nakita niya ang isang malaking pulutong ng mga putakti sa mga dahon ng puno. Sa halip na matakot, pinagmasdan niya ang kanilang dami at nagkaroon ng ideya. Humaharurot ang mga dambuhalang putakti sa kagubatan, nagpapatrolya sa kanilang teritoryo. Nagpaputok ang slime ng isang cytoplasm jet mula sa kanyang pinagtataguan, dinurog ang isa sa mga putakti habang nasa ere. Pagkatapos ay umupo siya ng hayagan sa pasukan ng kanyang base, nagsisilbing pain at inaasar ang pulutong para galitin sila. Sa galit, sumugod ang pulutong sa puno at itinarak ang kanilang mga stinger sa slime. Mabilis siyang umurong sa loob ng makitid na butas, kaya sumablay ang mga putakti o bumaon ang kanilang mga stinger. Galit na galit nilang inatake ang pasukan, hindi alam ang kanyang patibong. Ligtas sa loob ng kanyang kuta, napabuntong hininga sa ginhawa ang bida. Natuklasan niya na ang kanyang malagkit na katawan ay parang melty pepper. Natrap ang mga umaataking putakti, at inabisuhan siya ng system na nakakakuha siya ng experience points nang walang kahirap-hirap. Nang makitang gumagana ang kanyang plano, mas naging ambisyoso siya. Tumigil siya sa pag-atake at hinayaang makalipad palayo ang dalawang nakaligtas. Tahimik niya silang sinundan sa gubat patungo sa isang malaking pugad ng putakti sa tuktok ng mga puno. Mula sa isang sanga, pinagmamasdan niya ang kanilang base. Nanliit ang kanyang mata habang nagpaplanong sirain ang pugad. Nagpakita siya na nakakuha ng atensyon ng mga bantay na putakti. Naglabas ang mga bantay ng pheromone signal para alertuhin ang kolonya. Isang malakas na ugong ang pumuno sa hangin habang libu-libong putakti ang lumabas. Nanatili siyang nakatayo, iniisip na dahil walang epekto ang mga tibo sa kanyang katawan, mas maraming kalaban ay nangangahulugan lang ng mas maraming experience points. Ngunit gumamit ang mga putakti ng hindi inaasahang diskarte. Dinumog nila siya, bumubuo ng isang masikip na nagvi-vibrate na bola, at sabay-sabay na iwinawagayway ang kanilang mga pakpak. Ang pagkikiskisan ay lumilikha ng matinding init na parang hurno. Isang babala mula sa sistem ang kumislap. Critical ang temperatura, at namamatay ang kanyang mga cell. Nagpanik siya, tuloy-tuloy ang tinatamong pinsala, gulat na kaya siyang lutuin ng buhay ng mga putakti. Tumangging maluto, gumanti ang slime mold gamit ang kanyang plasmodial barrage. Pinunit ng mga slime projectile ang mga manggagawang putakti at sinira ang kanilang pormasyon. Nagbago ang laban nang lumitaw ang isang bagong kalaban, isang heavy unit na humaharang sa kanyang mga tira gamit ang isang beeswax shield. Sumugod ang nakabaluting insekto, sinasangga ng amber shield nito ang dating nakamamatay na mga slime bullet. Kumapit siya sa sanga, napagtantong mas malakas ang mga pangunahing bantay ng pugad kaysa sa mga scout na nakalaban niya kanina. Nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Nakakita siya ng isang kakaibang insektong may puting balahibo at may hawak na tungkod na kahoy. Iwinagayway nito ang tungkod, lumilikha ng isang kumikinang na magical circle sa itaas. Na-activate ang swarm summon skill. Isang malaking hukbo ang bumaba mula sa pugad, bumuhos sa natatakot na slime. Malinaw ang hierarkiya ng kalaban. Mga manggagawang putakti, mga bantay na putakti para sa depensa, at isang wasp mage commander. Nanginginig siya, napagtantong kaharap niya ang isang evolved form na gumagamit ng mahika, ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Malamig na nag-utos ang wasp mage. Sumugod ang mga nakabaluting bantay na putakti patungo sa slime para patayin siya. Inilabas niya ang kanyang plasmodial barrage, nagpapaputok ng dilaw na likido sa paparating na hukbo. Epektibo ang atake, pinasabog ang mga insekto mula sa himpapawid sa buong canopy. Ngunit ang dami ng kalaban ay pumipilit sa kanya na magpaputok ng walang tigil, nauubos ang kanyang biomass. Bumababa ng 1 puntos ang kanyang health sa bawat tira, at kumukulubot ang kanyang katawan. Para mapanatili ang pag-atake, gumamit siya ng isang matalinong diskarte. Habang nagpapaputok, ikinakapit niya ang sarili sa sanga, at ginagamit ang decomposition para sipsipin ang mga sustansya mula sa kahoy, nagre-regenerate ng 1-0 bawat tick para mapunan ang gastos. Sa kabila ng kanyang walang katapusang bala, ipinagpatuloy ng mga bantay na putakti ang kanilang pag-atake. Itinaas ng isa ang kanyang beeswax shield, sinasangga ang mga tira. Dismayado siya, alam na kailangan niya ang kanyang huling bato para palakasin ang isang projectile at sirain ang kanilang depensa. Nang makitang bigo ang kanyang mga atake, 2 bantay na putakti ang sumugod para tapusin ang trabaho. Bumangga sila sa kanya, sinaksak ang kanyang malagkit na katawan, ngunit ang physical contact ang kanyang espesyalidad.
Kinutya niya ang mga sundalo sa paghatid ng kanilang sarili sa kanyang pintuan habang binibitag sila ng kanyang katawan. Naipit ang mga bantay sa likido, natutunaw ang kanilang baluti habang binubulok niya sila ng buhay. Matapos bulukin ang mga kalaban, nagpasya siyang kunin ang mga samsam. Nag-update ang kanyang inventaryo ng mga sibat at karayom ng putakti mula sa mga bantay, ngunit nagbabala ang isang system alert na puno na ang kanyang storage, kaya dapat niyang gamitin ang mga item ngayon. Nag-improvise siya, binalot ang isang matalim na sibat ng putakti sa kanyang slime bilang core ng projectile. Mabilis niya itong pinaikot para sa katatagan at lakas. Ipinutok niya ang pinahusay na tira sa isang bantay na putakti. Binasag nito ang beeswax shield at tinuhog ang sundalo sa likod nito. Nang makitang nasira ang bantay nito, napagtanto ng Wasp Mage na talo na ang depensa nito. Iwinagayway nito ang tungkod. Sumunod ang buong kuyog, sinira ang pormasyon at lumipad pabalik sa pugad, iniiwan ang pag-atake. Nanatili siya sa sanga habang pinapanood silang umalis. Humalakhak siya, naniniwalang umurong sila dahil natakot sila sa kanyang kapangyarihan. Tumindi ang labanan habang ang Wasp Mage ay bumubuo ng isang umiikot na bola ng gintong enerhiya. Nang makita ang kumikinang na likido, na-distract ang slime mold. Mukha itong pulot at gusto niyang tikman kahit nasa kalagitnaan ng laban. Ngunit hindi pagkain ang iniaalok ng Mage. Itinaas nito ang tungkod at pinagliyab ang globo, ginagamit ang Spark Ember. Inilunsad ng Wasp Mage ang fireball pababa na parang bulalakaw. Tinamaan ng atake ang slime mold ng 70 damage, na naging sanhi ng kanyang pagsigaw habang bumabagsak ang kanyang health. Nagpatuloy ang Mage sa paglunsad ng maraming nagliliyab na projectile sa isang walang humpay na pag-atake. Nagmamadaling lumayo ang slime mold, na pagtantong ang apoy ay isang panlaban sa kanyang katawan. Pinaghahalo ng atake ang apoy at malagkit na pulot para sa splash damage. Kahit na bahagya siyang nagre-regenerate, alam niyang hindi siya mananalo at nagpa siyang tumakbo. Desperado siyang umiiwas habang pinapasabog ng mga spell ang balat ng puno sa paligid niya. Para pabagalin sila habang umatras, lumingon siya at ipinutok ang kanyang plasmodial barrage, isang agos ng dilaw na slime projectiles. Dalawang nakabaluting putakti ang sumulong para harangin ang atake. Ginamit nila ang Twin Beeswax Barrier, pinagsasama ang mga kalasag para bumuo ng birding pader na humaharang sa slime at nagpoprotekta sa Mage. Habang nakakapit sa puno at umuulan ng apoy, nagrereklamo ang slime mold tungkol sa kanilang malakas na defensive skills. Tinatanggap ang pagkatalo, dumulas siya pababa sa puno, tumatakas habang sinisira ng mga pagsabog ang kahoy sa likuran niya. Gumamit ang Wasp Mage ng isang malakas na spell, ang Swarm Summon, para tumawag ng mga reinforcement. Mula sa pugad ay lumitaw ang isang bagong kalaban, ang Self-Destruct Bee. Namamaga sa enerhiya, gumapang palabas ang kanilang kumikinang na tiyan para ipagtanggol ang pugad. Sumugod ang Suicide Squad sa isang malawakang pag-atake. Sabay-sabay nilang binomba ang puno kung saan nagtatago ang slime sa isang coordinated na atake. Sa pagtama, sumabog sila na nagdulot ng chain reaction ng mga pagsabog na bumalot sa lugar sa apoy. Tumalon ang slime mold mula sa nasusunog na puno para iwasan ang apoy. Lumapag siya sa isang mas mababang sanga, sinisipsip ng kanyang malagkit na katawan ang impact. Gayunpaman, nakita siya ng Wasp Mage at inutusan ang mga sundalo nito na harangan ang kanyang pagtakas. Naramdaman ng slime na malakas na yumayanig ang sanga. Nakita niya ang dalawang malalaking putakti na nilalagari ang sanga. Nabali ito at nahulog ang slime mold. Habang nahuhulog, nakita niya ang isang patibong sa ibaba, daan-daang self-destruct bee ang naghihintay sa kanya. Sa itaas, inihahanda ng Wasp Mage ang huling atake nito, lumilikha ng isang malaking bola ng dilaw na enerhiya na parang araw. Inihagis ng Mage ang malaking spell pababa. Mabilis na tumama ang fireball sa slime at sa mga bubuyog, ipinapakitang isasakripisyo ng Mage ang sarili nitong mga tropa para sa pagpatay. Pinanood ng slime ang pagbaba ng atake, ang kanyang paningin ay napuno ng nakakasilaw na liwanag. Tinamaan ng spell ang slime na nagdulot ng malaking pagsabog. Isang mushroom cloud ang tumaas sa ibabaw ng gubat na makikita mula sa malayo. Habang humuhupa ang alikabok, ibinaba ng pagod na Wasp Mage at ng mga bantay nito ang kanilang mga armas, sa paniniwalang wala na ang banta. Umuulan ng mga nasusunog na piraso ng kahoy, ang tanging labi ng nasirang lugar. Tahimik ang gubat at bumalik ang mga bantay sa kanilang mga tungkulin, ngunit isang biglaang kaguluhan ang nakakuha ng kanilang atensyon. Dalawang bantay na nagdadala ng mga gamit pabalik sa pugad ang natigilan sa ere. Nanlaki ang mga mata ng Wasp Mage sa gulat na pagtantong hindi sila nag-iisa. Bigla, sumulpot ang slime mold mula sa balat ng puno sa likuran nila sa isang patagong pag-atake. Bago pa makakilos ang mga insekto, sumugod sa ere ang dilaw na maninila. Nilamon ng slime ang mga gwardiya at binitag sila. Inasar niya sila, sinabing walang depensa na ngayon ang loob ng pugad. Nakaligtas ang slime sa atake gamit ang isang matalinong plano. Kanina, sa halip na magtago lang, kinain niya ang kahoy at gumawa ng isang sikretong lagusan papunta sa pugad. Bago mismo ang pagsabog, gumamit siya ng 150 D para gumawa ng isang split body clone at iniwan ito sa labas bilang pain. Nagtagumpay ang plano. Itinuon ng mga putakti ang kanilang apoy sa pain,
habang ginamit ng totoong mas maliit na slime ang kabuluhan para makalusot at umakyat sa puno. Ngayon, sinira ng slime mold ang pader ng bahay pukyutan at pumasok ng malalim sa teritoryo ng kaaway. Sa loob, ginamit niya ang kanyang search skill, ikinalat ang kanyang katawan para imapa ang mga lagusan. Dumaan siya sa mga pasilyo, nilagpasan ang isang silid-imbakan ng pagkain dahil hindi iyon ang kanyang target. Sinilip niya ang isang silid na may mga higanteng uod, ngunit hindi rin niya ito pinansin. Nakahanap siya ng gintong silid na puno ng pulot pukyutan, na labis siyang tinukso, ngunit nanatili siyang nakatuon, iniwan ang pulot para mamaya habang hinahanap ang sentro ng pugad. Biglang lumitaw ang slime mold mula sa lupa papasok sa pinakamalalim na silid ng pugad. Agad niyang natanaw ang kanyang walang kalaban-laban na target. Ito ang Reynang Putakti, isang napakalaki at hindi gumagalaw na nilalang. Nakahiga siya sa isang unan, kumakain para gumawa pa ng mas maraming sundalo. Naalerto ng pagpasok ang mga tagapagtanggol. Lumingon ang mga gwardyang putakti at ang mage na pagtantong nalusutan ang kanilang mga depensa. Ang Royal Guard, na pinamumunuan ng galit na wasp mage, ay masamang tumitig sa nanghihimasok gamit ang nagniningning na pulang mga mata. Umakyat ang slime sa tiyan ng Reyna. Hawak ang isang bato sa ibabaw ng ulo nito, binalaan niya ang mga gwardya na bihag niya ang Reyna. Nanginginig sa takot ang Reyna habang nakatutok ang bato sa kanyang ulo. Gayunpaman, nagkamali ng kalkula ang slime. Sa halip na sumuko, nag-utos ng agarang pag-atake ang galit na wasp mage. Sumunod ang mga gwardyang putakti, sumugod para patayin ang nanghihimasok, binaliwala ang panganib sa kanilang Reyna. Nanlaki ang mata ng slime na pagtantong bigo ang negosasyon. Dahil walang ibang pagpipilian, ibinagsak niya ang bato at walang awang pinatay ang Reyna. Natigilan sa gulat ang wasp mage, nasaksihan ang pagkamatay ng puso ng kolonya. Agad ang epekto. Sa labas, libu-libong putakti ang nawalan ng kakayahang lumipad at nahulog mula sa langit. Sa loob, bumagsak ang mage at mga gwardya. Ipinaliwanag ng slime na ang Reyna ay isang host machine, at kung wala siya, mamamatay ang kuyog. Nakatayo siya sa ibabaw ng patay na Reyna, bigo dahil nabigo ang negosasyon. Habang namamatay ang kolonya, inanunsyo ng system na nag-level up siya mula 15 hanggang 17. Sa tahimik na gubat sa ilalim ng buwan, kinumpirma ng isang system notification na maaaring mag-level up ang slime mold pagkatapos sirain ang pugad. Nahulog siya mula sa puno, bumagsak sa gitna ng mga patay na suicide bee. Nagbabala ang system na ang mga basura ng pukyutan ay titigil na sa pagbibigay ng experience sa loob ng 24 na oras at malapit nang mawala ang kanyang pansamantalang health boost. Binuksan niya ang kanyang status window. Naabot niya ang level 21 na may 918 li. Gumaling ang kanyang mga skill. Nasa max level na ang pulsation. Level 7 na ang poison resistance at mayroon siyang bagong skill, Central Command Level 2. Nalilito sa bagong Central Command skill, sinubukan niyang magdagdag ng skill points, ngunit walang nangyari. Nagtataka siya kung wala itong silbi dahil wala siyang mautusan. Sinubukan niyang i-upgrade ang decomposition, ngunit may babalang nagsasabing ang mga racial skill ay gumagaling lamang sa pagsasanay. Dahil bigo, minax out na lang niya ang pulsation. Ang kanyang tumaas na health ay nagpalawak din sa kanyang inventory space. Puno ang kanyang inventaryo ng kumikinang na Hornet Monster Honey. Sabi sa paglalarawan, nagpapagaling ito ng 400 yi, kaya ito ay isang mahalagang kayamanan. Pagod mula sa pagsalakay, umupo ang slime mold sa damuhan, humihinal para habulin ang kanyang hininga. Nag-iisa sa liwanag ng buwan, napapaligiran ng mga patay na insekto, nagtataka siya kung bakit siya nakakaramdam ng komplikadong emosyon gayong, bilang isang slime, wala siyang puso. Nagbalik tanaw siya sa kanyang paglalakbay, inaalala ang mga kaaway na kinain niya para mabuhay, isang acid snail, isang spider monster, at isang higanteng swamp crab. Ang kanyang landas ng paninila ay nagdala sa kanya mula sa mga kulisap hanggang sa pagwasak ng isang buong kolonya ng putakti. Bigla, nagkaroon siya ng isang malagim na pangitain, isang alaala mula sa kanyang biktima. Tinanong ng isang batang alimango ang kanyang ina kung bakit wala sa bahay ang kanyang tatay para maglaro. Ipinakita sa pangitain ang amang alimango na nakasweet na tumatawag sa kanyang asawa. Sabi niya kasama niya ang mga kliyente at hindi makakauwi. Inaalo ng ina ang kanyang anak, sinasabing nagtatrabaho ng mabuti ang kanyang ama para sa kanila. Ipinapakita ng orasan sa dingding na hugis alimango na malapit na maghating gabi. Nag-aalala ang ina nang hindi tumawag ang kanyang asawa. Sa takot na nahimatay ito sa kalasingan, sinabi niya sa kanyang anak na kailangan nilang hanapin si Daddy Crab. Naglakad sila sa madilim na gabi. Kumakanta ang bata tungkol sa isang bagyo at pinatahimik siya ng kanyang ina. Walang kamalay-malay, nakain na pala ng slime si Daddy Crab. Sa isang madilim na eskinita, sumusuray ang ama habang hawak ang isang briefcase. Nakita ng batang alimango ang anino at masayang sumigaw na bumalik na ang kanyang ama. Sumigaw ang ina, nagtataka kung bakit papalayo sa kanilang bahay ang figura. Nang makitang natisod ang figura, inakala niyang lasing ang kanyang asawa at sinabihan ang kanyang anak na tulungan ito. Masayang tumakbo ang batang alimango papalapit sa anino. Lumingon ang figura.
Hindi ito ang ama, kundi isang mutated na slime mold sa kanyang mga damit. Gamit ang baluktot na pulang mata, ibinulong ng halimaw na masarap ang kanyang tatay. Sumigaw sa takot ang bata. Natuliro sa pangitain, nagpanik ang slime mold, na pagtantong naging kontrabida na siya. Sinubukan niyang kumalma sa madilim na gubat. Sinabi niya sa sarili na nag-isip siya ng sobra dahil mayroon pa siyang isip ng tao. Bilang isang halimaw sa mundong ito, hindi niya makontrol ang mga pakiramdam ng pagkakasala. Nakita niya ang mga mata ng maninila sa dilim at tinanggap ang batas ng gubat, manghuli o mahuli. Nagpasya siya na ang pangangaso at pagtunaw ang kanyang mga tanging pagpipilian. Nakatuon sa kaligtasan, nagpasya siyang hanapin ang clone na pinakawalan niya kanina para makita kung ano ang nakolekta nito. Mabilis na lumundag ang slime mold sa mga halaman sa gubat. Tumalon siya sa ibabaw ng mga palumpong papunta sa kanyang clone. Bigla siyang huminto. Nakita niya ang isang maliwanag at mainit na liwanag sa isang siwang sa mga puno. Napagtanto niyang ang liwanag ay mula sa isang siga. Dahil sa kuryosidad at pag-iingat, gumalaw siya sa mga palumpong para makita ng mas maigi. Nagtataka kung may mga tao sa malapit, sumilip siya. Sumisilip sa mga dahon, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makumpirma ang kanyang hinala. Mga tao. Nakita niya ang tatlong adventurer na nagpapahinga sa tabi ng apoy. Nakatago sa mga palumpong, nagulat at kinabahan ang slime mold na makakita ng mga tao sa mundong ito na puno ng mga halimaw. Sa kampo, ang scout na may pink na buhok, si Ross LeRank, ay nakasandal sa isang natutulog na armored boar. Hinaplos niya ang hayop, si Little Steelback, at pinasalamatan ito sa paghahanap ng daan. Sa tabi ng apoy, ang balbas saradong mandirigma, si Ray Carter, Rank, ay humingi ng paumanhin sa kanyang team. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkaligaw nila habang hinahanap ang kanilang target. Ang nakatalukbong na figura na nagbabasa ng libro, si Colfern, Rank, ay sinusuri ang kanilang sitwasyon. Napansin niya na naputol ang magic communication, at ang gubat ay isang maze. Sinabi niya kay Rake na huwag sisihin ang sarili dahil hindi inaasahan ang mga anomalya. Iminungkahi ni Cole na mag-ulat sila sa simbahan pagkatapos nilang makatakas. Nalaman sa kanilang usapan na 2 taon nang nawawala ang guildmaster. Idinagdag ni Cole na may mga chismis na pinaghihinalaan ng simbahan ang kanilang guild bago siya nawala. 10 taon na ang nakalipas, itinatag ni Guildmaster Gosen ang 100-style guild sa pilosopiya ng pagkakapantay-pantay na may moto, walang panlilinlang, walang pang-aabuso, walang kasamaan. Naging tanyag ang guild sa kanilang kabutihang loob at pagkakaisa. Ang mabilis na paglago ng guild ay nagdulot ng paghihinala ng simbahan. 2 taon na ang nakalipas, kinuha ni Gosen ang isang misyon mula sa Papa papunta sa Swamp Forest at hindi na muling nakita. Sabi ni Ray Carter, kung wala ang master, gumuho na ang guild. Pinasalamatan niya si Nanya at Cole sa pagiging tanging mga sumama sa kanyang search squad. Mapagkumbabang sinabi ni Ross na utang niya kay Ghost ng lahat. Kung wala ang kanyang guild na tumatanggap sa lahat, hindi sana siya naging isang adventurer dahil sa kanyang kakaibang propesyon. Si Cole, habang nagbabasa pa rin, ay may panunuya na sinabi na kayang kontrolin niya ang mga magic beast at hahanapin siya ng ibang mga guild, kaya hindi niya kailangang mag-alala sa kanyang hinaharap. Sa galit, sinigawan niya si Cole na tumahimik at matulog na. Agad na humingi ng paumanhin si Cole na pagtantong nakasakit siya ng damdamin. Samantala, pilit na nakikinig ang slime mold mula sa mga halaman. Mga salita lang tulad ng guild at church ang kanyang naririnig. Napagtanto niyang ang pag-aaral tungkol sa politika ng mundo ng mga tao ay mahalaga para sa kanyang kaligtasan. Ginamit niya ang kanyang kakayahang magbago ng anyo, pinalawak ang isang patag na galamay mula sa halaman patungo sa lupa upang magsilbing tagasagap ng tunog. Matyaga ngayong nakikinig ang slime mold mula sa damuhan habang nag-uusap ang mga walang kamalay-malay na adventurer. Ang pakikinig ay naantala ng si Cole, nang hindi tumitingin mula sa kanyang libro, ay kalmadong nag-anunsyo na may halimaw sa malapit. Napagtanto ng slime mold na natuklasan siya at nagpanik. Bago niya pamabawi ang kanyang galamay, isang ice spike na gawa ni Cole ang sumulpot mula sa lupa na tumusok dito. Napakalakas ng atake. Isang system notification ang nagsabing napakabisa ng frost effect, binabawasan ang kanyang bilis ng 70% at nanginginig siya. Sa desperasyon, kinalagad ng slime ang kanyang nagyelong galamay pabalik sa mga halaman, nag-iwan ng bakas ng yelo. Sinabi ni Cole sa kanyang mga kasama na naayos na niya ito. Inihanda ni Reiki ang kanyang kalasag, nagtatanong kung nasaan ang kalaban, habang inuutusan niya ang kanyang baboy ramo, si Little Steelback, na mag-imbestiga. Balot sa yelo, ang slime mold ay tumitig sa takot habang ang baboy ramo ay nakatayo sa ibabaw niya. Inamoy ni Little Steelback ang nagyelong slime, iniisip kung pagkain ba ang dilaw na bukol. Napagdesisyunang ito ay isang nagyelong pagkain, kinagat ng baboy ramo ang slime na sumisigaw sa loob habang minunguya. Nanlaki ang kanyang mata sa takot. Sinubukan niyang tumakas, iniisip na ito na ang katapusan. Kumbinsido siyang mamamatay na siya sa bibig ng baboy ramo. Habang naghahanda siya para sa kamatayan, sinigawan niya ang baboy ramo na huwag kainin ang kakaibang nilalang. Pinangaralan niya ang kanyang alaga na huwag pumatay ng walang pinipili.
Itinuring ang slime mold bilang isang hindi nakapipinsalang maliit na halimaw, inutusan niya ang baboy ramo na iluwa ito. Sinunod ang kanyang utos, iniluwa ng nakabaluting baboy ramo ang slime mold sa isang bukol ng laway. Sinalo niya ang malagkit na nilalang at itinaas ito sa kanyang mukha. May mainit na ekspresyon, sinabi niyang pamilyar siya sa pakiramdam at tinanong ang maliit na halimaw kung gusto nitong gumawa ng kontrata sa kanya. Dahil sa sobrang tuwa, nakita ng slime mold siya bilang isang anghel. Sumigaw siya sa isip, naniniwalang sa wakas ay nakahanap na siya ng isang mahiwagang ugnayan. Sumingit si Ray Carter, pinapagalitan si niya sa paglalaro. Sabi niya dapat nilang tipirin ang kanilang mana para makatakas sa gubat, hindi sayangin sa isang mababang antas na slime. Sinubukan ng slime mold na isigaw na isa siyang slime mold, ngunit walang lumalabas na tunog. Sumang-ayon si niya at inilagay ang slime sa damuhan. Napagtanto niya ng may pagkadismaya na hindi siya marinig ng mga tao. Tumangging sumuko, nagpa siya siyang gumamit ng body language upang makipag-usap. Pinilipit niya ang kanyang dilaw na katawan, iniuunat ang kanyang mga galamay. Upang bumuo ng mga hugis sa lupa, itinuro niya ang kakaibang pag-ugali kay Reke. Buong pagmamalaki niyang binuo ang mga karakter na Chino gamit ang kanyang katawan, tiwala na patutunayan nitong matalino siya. Pumalya ang plano. Hindi na intindihan ni Reke ang mga karakter at nagtanong kung ang slime ba ay nagkakalat lang. Nalilito si niya, hindi sigurado kung ano ang ginagawa nito. Sa pagkadismaya, napagtanto niyang ang mga tao sa mundong ito ay hindi nagbabasa o nagsasalita ng Chino. Sumuko na siya sa pakikipag-usap, natatakot na baka patayin siya kung masyado siyang kakaiba kumilos. Inaliw niya ang sarili na kahit papaano ay may mga tao dito kahit hindi pa niya sila makausap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumundag ang slime mold sa ibabaw ng tubig, papalayo sa mga taong kakakilala pa lang niya. Ligtas na sa damuhan, naalala niya ang mahiwagang banta. Umaasa siyang maiwasan ang spectral owl dahil ang mahiwagang pagmamatsyag ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Nagpasya siyang subukan ng isang bagong kasanayan mula sa laban sa mga putakti. Pina-activate ang Nucleus Command, isang digital grid ang nag-scan sa kanyang paligid. Ang kanyang mga pandama ay naging isang radar system. Tumutunog ang skill habang winawalis nito ang lugar para sa mga signal. Lumawak ang asul na grid sa mga puno, nagmamapa sa madilim na kabubatan. Sa isang bato, naghihintay ang slime mold na mahanap ng scan ang mga clone na iniwan niya. Nag-lock ang sistema sa isang target. Naramdaman niya ang isang nahating katawan na pagtantong sinusubaybayan ng Nucleus Command ang mga piraso ng kanyang sarili. Nagtatakbo siya sa kabubatan, sinusundan ang signal upang mabawi ang kanyang nawawalang masa. Lalong lumalakas ang signal, dinadala siya sa isang malaking kumikinang na dilaw na masa sa tabi ng isang nahulog na troso. Nagulat ang slime mold. Ang clone ay lumaki ng husto sa sarili nitong paraan, at iniisip niya kung gaano karami ang na-decompose nito. Inactivate niya ang reclamation at sumanib sa higanteng clone, sinisipsip ang mga sustansya nito. Inanunsyo ng sistema ang malaking pagtaas ng experience at health points. Puno ng lakas, lumundag siya patungo sa susunod na signal upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aani. Nakahanap siya at sinipsip ang isa pang clone. Ang kanyang poison resistance ay umangat sa level 8. Ang pinagsamang experience ay nagpa-level up sa kanya sa 22. Lumapag ang slime mold sa damuhan, sabik na ipagpatuloy ang pag-ani ng experience. Inactivate niya muli ang Nucleus Command, ngunit mahina ang signal at mahina ang pag-beep. Nalilito, nagtataka siya kung bakit nawala ang signal at nagmamadaling hinanap ang pinagmulan. Habang iniskan ang lugar, nakita niya ang paggalaw malapit sa ilang mga kabute at napagtanto niyang nandoon ang kanyang target. Sa kanyang pagkagulat, isang acid snail ang lumalamon sa kanyang clone. Sa galit, sinigawan ng slime mold ang nilalang at nagpakawala ng cytoplasm jet na tumama dito. Ang atake ay nagpatalsik sa kalaban, iniwan ang clone na nanginginig. Kumilos siya na parang ang clone ay isang batang binubuli at nangakong aaliwin ito. Lumapit siya sa lugar ng mga kabute upang bawiin ang natitira sa kanyang masa. Bigla, isang mabilis na pulang anino ang tumama mula sa itaas, winasak ang mga kabute. Isang mahabang malagkit na dila ang sumaklot sa slime, ninanakaw ang clone sa harap niya. Ang salarin ay isang matabang berdeng palaka, na nilunok ang clone na may kasamang kontentong pagkoka. Tulala ang slime mold habang dumidighay ang palaka. Wala na ang kanyang mga experience point. Ang kanyang pagkagulat ay naging galit. May masamang tingin, isinumpa niyang magbabayad ang mabahong palaka sa pagkain ng kanyang clone. Nagpakawala ang slime mold ng isang plasmodial barrage, pinaputukan ang magnanakaw ng isang projectile. Napansin ng berdeng palaka sa gubat ang atake. Tumama ang tira sa mukha ng palaka ng may malakas na puwersa, na nagpatalsik dito pa atras. Nang makitang bumagsak ang palaka, nangutya ang slime mold, ipinagmamalaking sapat na ang lakas niya para labanan ang isang snake-tailed terror bird. Gayunpaman, ang kanyang tiwala ay naging pagkalito. Sa kanyang pagkagulat, hindi natalo ang palaka. Ibinuka nito ang bibig at sinalo ang projectile ng walang pinsala. Bago pa siya makapagpaputok muli, lumundag ng mataas sa ere ang palaka. Sumisid ito sa ilog na may tilamsik, tumatakas sa malalim na tubig. Nagmamadaling pumunta ang slime mold sa gilid ng bato, sumisigaw na hindi makakatakas ang palaka.
Lumitaw ang ulo ng palaka mula sa tubig at umakak ito nang aasar sa kanya mula sa kaligtasan. Dahil ayaw nitong patakasin, nagpakawala ang slime mold ng sunod-sunod na tira sa tubig. Walang silbi ang kanyang mga atake. Tumama ang mga projectiles sa ibabaw ng tubig at nawalan ng bilis na hindi nakapipinsala. Huminto sa pag-atake ang slime mold, bigo. Napagtanto niyang wala siyang magagawa hanggat nasa ilalim ng tubig ang palaka. Biglang tumalon ang berdeng palaka ng gubat mula sa ilog. Nagmasid ang slime mold na hinuha na kailangan ng palaka ng hangin. Idineklara niyang ang kahinaang ito ay nangangahulugang patay na ito, ngunit hindi lang humihinga ang palaka. Nag-ipon ito ng puwersa mula sa ibabaw ng tubig para bumilis. Ginamit nito ang power release, inilunsad ang sarili patungo sa pampang na parang rocket na bukas ang bibig. Bahagyang nakaiwas ang slime mold nang bumangga ang palaka sa batong kinatatayuan niya. Habang nakakabawi ang palaka, pinaputukan ito ng slime mold ng pinatigas na batong plasmodial barrage. Sapol na sapol ng tira ang mata ng palaka. Nang tumama ang projectile, mabilis na umatras ang slime mold paakyat sa puno para sa kaligtasan. Ligtas sa isang sanga, napagtanto niyang inakit siya ng palaka sa tubig. Inamin niyang naging sobrang mayabang siya matapos ang malaking panalo at dapat manatiling mapagkumbaba dahil ang isang mangangaso ay maaaring maging biktima. Sa ibaba, hawak ng palaka ang duguan nitong mata, sugatan at galit na galit. Tumingala ito sa puno at umakak ng galit. Hindi pinansin ang sakit, tumalon ang palaka patungo sa sanga. Nataranta ang slime mold nang mapagtantong naubusan na siya ng mga batong bala. Umatake pa rin siya, nagpaputok ng mga liquid slime projectile. Ibinuka ng palaka ang bibig nito. Sa halip na masaktan, sinalo at kinain ng palaka ang bawat slime bullet sa ere. Napatitig sa gulat at takot ang slime mold, napagtantong pinapakain lang niya ang halimaw sa kanyang mga atake. Hindi pinansin ng palaka ang sugat nito at umakyat sa puno para habulin ang biktima. Huli na nang mapagtanto niya ang panganib habang bumubuka ang bibig ng palaka. Isang mahabang malagkit na dila ang lumabas. Hampas ng dila sa slime mold, kumapit ng mahigpit. Nagsimula ang hatakan. Kumapit ang slime mold sa isang sanga habang hinihila siya pababa ng mabigat na palaka ng buong lakas. Sobra na ang puwersa. Nabitak ang sanga sa bigat nilang dalawa. Nabali ang sanga at nahulog ang slime mold. Hawak niya ang sirang kahoy, takot na takot habang bumabagsak. Sa ibaba, naghihintay ang palaka na bukas ang bibig, handang lunukin siya ng buo. Sa isang iglap, ginamit niya ang reverse momentum. Pumulupot siya sa sirang sanga na nakatutok ang matulis na dulo pababa. Isinaksak niya ang sibat sa bibig ng palaka, sumisigaw ng kainin mo to. Tumusok ang kahoy sa utak ng palaka. Napatalsik pa atras ang palaka dahil sa tama. Nahulog ito mula sa puno na tumatalsik ang dugo habang nananatiling ligtas ang slime mold. Bumagsak ang patay na palaka sa tubig na may tilamsik na nagtapos sa laban. Kumapit ang slime mold sa puno, gumaan ang loob na tapos na ang mapanganib na laban. Sa ibaba, lumubog ang walang buhay na katawan ng palaka sa tubig, kinulayan ito ng pula ng dugo. Lumubog ang bangkay sa madilim na kailaliman, na wala ng tuluyan. Mula sa puno, tumingin sa ibaba ang slime mold na may panghihinayang. Sayang at nasa tubig ang katawan dahil hindi niya ito mabodecompose para sa experience. Biglang bumula ang tubig. Dalawang nagliliwanag na nakakatakot na mata ang lumitaw sa kailaliman, nakatitig sa itaas. Isang sinag ng liwanag ang sumambulat mula sa tubig. Nataranta ang slime mold habang hiniwa ng pagsabog ang hangin sa tabi niya. Tumama ang atake sa puno, hiniwa ito ng nakakatakot na lakas. Inilipad ng pagsabog ang puno at ang sumisigaw na slime mold sa kalangitan. Inilabas ng kalaban ang bago nitong anyo. Isa na itong maputlang kumikinang na nilalang na may pulang mata na ina-activate ang Sanctified Fall. Nalilito ang slime mold sa biglaang pagbabago ng kanyang kalaban, sumisigaw sa pagkalito kung paano nabuhay muli ang isang patay na palaka na may ganoong kapangyarihan. Hinila ng Sanctified Frog ang sarili mula sa sirang puno, ang mga pulang mata nito ay tumititig na may galit sa slime mold habang naghahanda itong patayin siya. Biglang pumutok ang mga tumubo sa mata ng palaka, nagbuga ng high pressure na dugo sa slime na parang mga laser beam. Bahagyang nakaiwas ang slime mold sa atake habang tumama ang nakakasunog na dugo sa puno kung saan siya nakatayo kanina. Napagtantong dehado siya, nagpakawala ang slime mold ng isang agos ng slime paitaas para kumapit sa isang mataas na sanga. Mabilis siyang lumipat-lipat sa mga puno, sinusubukang lumayo sa halimaw. Habang tumatakas, sinusuri niya ang sitwasyon. Alam niyang ang matalinong mold ay umaatras, ngunit nalilito kung bakit may ikatlong anyo ang mahinang halimaw na ito samantalang ang iba ay madali lang kainin. Dahil kahina-hinala, nagpasya siyang ang pagtakas ang tanging pagpipilian niya. Gayunpaman, ayaw siyang patakasin ng Sanctified Frog, umuungol habang hinahabol siya ng may di pangkaraniwang bilis. Gamit ang malagkit nitong dila, lumilipad ang palaka sa ere, perpektong tinutumbasan ang mga galaw ng slime mold at papalapit. Huminto ang palaka, pinunasan ng dugo sa bibig, ang katawan nito'y kumikinang na may masamang liwanag habang nagcha-charge ng bagong atake. Nagpakawala ito ng sanguine lash, isang latigo ng namuong dugo na humiwa sa hangin, pinutol ang galamay ng slime mold at nagdulot ng 199 damage.
Nahulog ang slime mold habang nagbabala ang isang system alert na may dayuhang bagay na pumasok sa kanya. Nataranta siya, napagtantong sobrang nakakalason ang dugo ng palaka na hindi ito kayang pigilan ng kanyang level 8 poison resistance. Ipinagpatuloy ng Sanctified Frog ang attack nito, sumisid pababa habang ina-activate ang skill na tinatawag na Tongue Lash. Ang mahabang dugong pulang dila nito ay bumanat na parang salapang, pumulupot sa slime mold at hinila siya pababa. Kahit nahuli, mayabang pa rin ang slime mold. Nangutya siya sa pagtanggap lamang ng isang damage, tiwalang walang epekto ang mga pisikal na atake sa kanyang liquid form. Ang kanyang tiwala ay naging sindak nang tumama siya sa ilog. Napagtanto niyang kinalagkad siya sa kanyang mortal na kahinaan, ang tubig tabang. Isang pulang alerto ang nagbabala na critical na ang kanyang cell osmotic pressure, at kailangan niyang umalis o mamatay. Bago siya makakilos, sumugod ang Sanctified Frog na bukas ang malalaking panga. Isinara ng palaka ang bibig nito, nilunok ng buo ang slime mold. Natahimik ang gubat habang ang Sanctified Frog ay lumulutang sa tubig na mukhang kontento. Gayunpaman, umumbok at kumibot ang bibig ng palaka. Buhay ang slime mold, nagpupumigla sa loob para maiwasang malunok. Mas hinigpitan ng palaka ang pagkagat ng mga panga nito, pinipilit siyang itulak pababa sa lalamunan. Sa loob ng tiyan, nakalubog ang slime mold sa gastric acid. Nanginginig niyang pinanood habang natutunaw ang kanyang health, nababawasan ng 33 damage kada segundo. Nataranta ang slime mold, nakakulong sa dilim. Sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pagbuga ng kanyang core, ngunit sobrang pagod na siya sa pagpupumiglas at nawalan ng pag-asa dahil hindi niya magamit ang kanyang split skill. Sa ibabaw, umakak ng matagumpay ang Sanctified Frog at nagtilamsik, naniniwalang natunaw na nito ang kalaban. Nakulong at tinutunaw, napagtanto ng slime mold na kailangan niyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Sa halip na labanan ang nakakapahinang tubig, sumisid siya ng mas malalim dito. Sinadya niyang i-trigger ang kanyang kahinaan sa osmotic pressure. Sa pamamagitan ng pag-absorb ng tubig, mabilis na lumaki ang kanyang katawan sa loob ng lalamunan ng palaka. Nataranta ang Sanctified Frog at hinawakan ang lalamunan nito, napagtantong may mali habang hindi normal na umuumbok ang lid nito. Patuloy na lumalaki ang slime mold para punuin ang bibig at lalamunan ng palaka, nanunumpa na pupunuin ang halimaw hanggang mamatay sa pamamagitan ng paglaki ng sobra para hindi na ito magkasya. Umakak ang palaka sa pagkabalisa, lumuluwa ang mga mata nito habang pinipilit ng slime na buksan ang mga panga nito. Para makaligtas sa pinsala habang lumalaki, kinain ng slime mold ang lahat ng kanyang pulot mula sa hornet monster. Mabilis na nagpapagaling ng 400 yi sa bawat dosis para suportahan ang kanyang paglaki. Dahil sa patuloy na pag-regenerate ng kanyang health, naging napakalaki ng slime mold na iniunat ang katawan ng palaka hanggang sa sukdulan nito. Sobrang-sobra na ang presyon, at sa isang napakalakas na pagsabog, pumutok ang Sanctified Frog mula sa loob. Dugo at laman ang kumalat sa tubig habang tuluyang sinisira ng paglaki ng slime mold ang kanyang kalaban. Nagtagumpay, ang slime mold ay lumulutang sa ilog na parang isang malaking bundok ng slime. Ipinaalam sa kanya ng system na natalo niya ang basura at nakakuha ng SE. Sa pagkaligtas sa nakalalasong dugo, nakakuha rin siya ng bagong antibody. Pagkatapos ng kanyang pasabog na tagumpay, lumulutang ang slime mold sa gitna ng mga puno sa Latian bilang isang malaking bundok ng berdeng slime. Tinitignan niya ang kanyang napakalaking bagong katawan na namangha sa kanyang laki. Isang status window ang nagpapakita ng kanyang bagong passive ability, ang Osmotic Pressure Regulation Max. Ang kanyang EA ay umabot sa 11,170, malayong mas mataas sa kanyang 924 na max, ngunit nagbabala ang isang timer na mawawala ang sobrang health sa loob ng isang oras. Sinusuri niya ang kanyang bagong anyo, na pagtantong dahil sa laki niya ay kaya niyang lumutang na parang isang iceberg. Sinisipsip ng ibabang bahagi ng kanyang katawan ang tubig, ngunit dahil sa kanyang laki ay kaya niyang kontrolin ang presyon ng ligtas. Napansin niyang ang water immunity na ito ay isang hindi inaasahang benepisyo mula sa kanyang desperadong sugal. Gayunpaman, nagpanik siya nang makita niya ang timer. Natakot siya na ang kanyang 1-0,000 na dagdag na hit points, na halos hindi siya matatalo, ay agad na mawawala. Naging seryoso at sakim ang kanyang ekspresyon. Dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang mahalagang honey para makamit ang anyong ito, dapat niyang gamitin ang pansamantalang kapangyarihang ito para makabawi ng malaki. Tumawa siya na parang baliw, iniisip ang sarili bilang isang hindi mapigilang kaiju. Nakakuha siya ng magandang ideya mula sa laro, rolling sticky ball, at nagplanong gumulong sa gubat, kinokolekta ang lahat. Sa kanyang napakalaking anyo, gumulong ang slime mold sa binahang gubat na parang isang sakuna. Habang nilalamon niya ang mga halaman, lumitaw ang mga system notification, kinukumpirma ang decomposition at binibigyan siya ng experience points. Sumugod siya sa mga puno gamit ang kanyang laki para episyenteng makakuha ng resources bago maubos ang kanyang oras. Sa ilalim ng tubig, payapang lumalangoy ang mga isda sa gitna ng mga ugat. Bigla, bumagsak ang slime mold sa tubig, ikinalat ang mga isda. Nakakadismaya ang pangangaso. Kahit immune siya sa pressure, pinapabagal siya ng tubig,
at hindi sulit ang pagsisikap na hulihin ang maliliksing isda. Nagpasya siyang sayang lang ang oras sa tubig, kaya pumunta siya sa tuyong lupa. Kinaladkad niya ang kanyang napakalaking katawan palabas ng ilog patungo sa pampang. Sa malapit, nakita niya ang isang kumpol ng mga kabute sa tabi ng isang puno. Dumaloy siya sa ibabaw nila, agad na sinisipsip ang mga kabute. Nag-iwan ng buwang na bakas, pumasok siya lalo sa kalupaan. Sa unahan, dalawang maliliit na nilalang na parang otter ang nakatayo sa damuhan kasama ang isdang kagagaling lang nilang huli. Ang malaking slime mold ay nakatayo sa ibabaw ng maliliit na hayop, sumisigaw ng pagbati at nagbibigay ng nakakatakot na anino. Bago pa sila makakilos, sumugod siya, bumagsak gamit ang kanyang malagkit na katawan. Hindi niya sila kinain. Gumulong palayo, walang pakialam niyang sinabing kukunin niya ang kanilang isda at iniwan sila. Ang dalawang otter ay nakaupo sa lupa, balot ng birding slime, nakatitig sa traumatized na pagkabigla habang ninanakaw ang kanilang hapunan. Habang gumugulong sa gubat, kinakatwiran ng slime mold ang pagnanakaw. Sinasabi niya sa sarili na ang pagligtas sa mga cute na otter at pagkuha lang ng kanilang pagkain ay nagpapatunay na mayroon pa siyang maawaing kaluluwang tao. Naantala ang kanyang monologo nang makita niya ang isang squirrel na may hawak na mani, ang mga tainga at buntot nito ay may mahikang apoy. Galit sa nanghihimasok, nagliyab sa matinding apoy ang katawan ng squirrel. Sa isang akrobatikong galaw, nag-handstand ang squirrel at nagpakawala ng fireball mula sa buntot nito, naglunsad ng isang haligi ng apoy patungo sa slime mold. Super effective ang attack. Nagpanik ang slime mold nang lumitaw ang mga damage marker. Napagtantong isang mapanganib na kahinaan ang fire magic sa kabila ng kanyang laki. Gayunpaman, napakalaki ng pagkakaiba nila sa laki. Nakatayo ang slime mold, binabalaan ang maliit na nilalang na huwag siyang sisihin dahil ito ang unang umatake. Ibinagsak niya ang kanyang malaking berdeng katawan sa squirrel, nagbibirong bawal maglaro ng apoy sa gubat. Nang iangat niya ang kanyang katawan, isang malinis na kalansay na lang ang natira. Kinumpirma ng system ang pagkatalo at decomposition, binigyan siya ng experience points. Sa kalaliman ng gubat, umalingaw ang malalakas na pagbagsak sa mga puno. Isang malaking maskuladong butiki ang tumilapon, malakas na bumagsak sa lupa. Ang kalaban nito ay isang buhay na halimaw na puno na may kumikinang na kristal sa dibdib, agresibong iwinawasiwas ang mga sangang braso nito. Nakabawi ang butiki, umbok ang lalamunan habang naghahandang gumanti. Nagpakawala ito ng malakas na agos ng likido mula sa bibig nito. Tinamaan ng acid spit ang halimaw na puno, tumalsik sa buong katawan nito. Sumirit at sumunog ang acid, tinutunaw ang balat at laman ng halimaw na puno habang namimilipit ito sa sakit. Sa kabila ng pagkatunaw ng katawan nito, mayroon itong survival mechanism. Isang kumikinang na buto ang lumabas mula sa namamatay nitong anyo, ligtas na lumapag sa loob ng isang buwang na tuod. Humihigop ng enerhiya mula sa lupa, agad na nag-regenerate ang tuod, ibinabalik ang halimaw na puno. Nadismaya, umungol ang butiki habang bumabalik ang kalaban nito. Inactivate ang Wild Rush, sumugod ito ng may pambihirang bilis para tapusin ang laban. Iniunat ng halimaw na puno ang mga sanga nito na parang sibat para salubungin ito, ngunit maliksi ang butiki, umiiwas sa mga atake habang papalapit ito. Lumapit ang butiki, handang kumagat, ngunit mas mabilis ang halimaw na puno. Isang matulis na sanga ang pumulupot sa braso ng butiki, tinusok ang matitigas nitong kaliskis. Bigla, mga kakaibang puting usbong ang mabilis na tumubo sa sangang nakahawak sa butiki. Isang usbong ang namukadkad at naging isang nakakatakot na bulaklak sa harap ng mukha ng butiki. Tinitigan ng butiki ang bulaklak, ang mata nito ay sumasalamin sa mga talulot. Ang atake ay isang parasitic infection. Mga pulang bukol ang biglang lumitaw mula sa balintataw ng butiki. Agad ang impeksyon. Sumabog ang mata ng butiki sa isang pagsabog ng dugo, nabulag ito habang sumisigaw sa sakit. Nagpakawala ng malakas na tama ang halimaw na puno, hinampas ang sanga nito sa butiki habang ito'y tuliro pa. Dahil sa lakas ng tama, tumilapon ang hayop, marahas na bumagsak sa mabatong lupa. Bulag at bugbog sarado, tumangging sumuko ang butiki, nagpupumilit na tumayo muli. Upang mapunan ang nawalang paningin, inactivate ng butiki ang thermal vision, na nagpapahintulot ditong madama ang mga heat signature. Gamit ang pandamang ito, natutukoy ng butiki ang mga atake. Nakikita nito ang mga sanga bilang mga kumikinang naguhit ng init at maliksing umiiwas para maiwasan ang mga ito. Tumalon ng mataas ang butiki sa ere, lumilipad sa itaas ng kalaban nito. Yumuko ito at mabilis na umikot, naging isang umiikot na projectile. Gamit ang matalim na buntot, ginamit nito ang momentum ng pag-ikot para sa isang malakas na pababang hiwa. Tumama ang atake ng may matinding lakas, itinulak ang butiki pababa sa gitna ng halimaw na puno. Nasira ang nilalang, naging pira-pirasong kahoy at berdeng sapal habang nadudurog ang core nito. Umungol ang butiki sa tagumpay laban sa kalaban nito, tumatalsik ang laway at dugo mula sa bibig nito. Ngunit masakit ang tagumpay. Dumaing ang hayop habang namumukadkad ang parasitic na bulaklak mula sa butas ng mata nito. Ang mga ugat nito ay lalong bumaon sa laman nito. Nakatayo ang naimpeksyong butiki na bulag, ang bulaklak ay namumukadkad mula sa butas ng mata nito.
Bigla, gumulong pababa ng burol ang malaking slime mold, nagbigay ng malaking anino sa naghihingalong hayop. Walang awa, gumulong ang slime mold sa ibabaw ng butiki, dinurog ito ng bigat nito at sinipsip. Isang system notification ang nag-alerto sa slime mold tungkol sa isang foreign object, ngunit na-neutralize ito ng kanyang mga antibody na nagbigay sa kanya ng karanasan para sa decomposition. Saglit na nalito ang slime mold sa babala tungkol sa foreign object. Binaliwala ito, nag-focus siya sa pagkain hanggat maaari bago maubos ang kanyang oras. Gayunpaman, habang pinapatag niya ang gubat, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Gumulong na siya sa daan-daang ektarya, ngunit nananatiling napakakapal ng gubat na parang wala siyang nagawang pinsala. Bigla, marahas na yumanig ang lupa sa ilalim niya. Isang malaking haligi ng madilim na enerhiya ang sumabog mula sa isang malayong bundok, tumutudla pataas sa kalangitan ng gabi. Napuno ng mga mahiwagang geometric pattern ang kalangitan habang tumatagos ang enerhiya sa mga ulap. Nanood ang slime mold, nalilito. Nagtataka siya kung naghahalusinate ba siya dahil sa kabila ng malaking palabas sa kalangitan, wala talagang ingay. Bago pa niya ito maproseso, naubos na ang kanyang time limit. Isang mensahe mula sa system ang nag-alis ng kanyang sobrang li, at ang kanyang higanting katawan ay sumabog at naging usok. Agad siyang lumiit, bumalik sa kanyang orihinal na maliit at matinik na anyo sa damuhan. Pagkatapos lumiit, tiningnan ng slime mold ang kanyang status. Nagulat siyang makita na umabot na siya sa level 49, nakuha ang Way Creature Lord Achievement, at halos 3,000 na ang kanyang I. Namangha siya sa pagtaas ng stat, pero isang system notification ang sumira sa kanyang mood. Nagbabala ito na kumpleto na ang nutritional overload. Ang susunod na requirement ay 5 beses na mas mataas, at hindi siya makakakuha ng masu sa loob ng 1 oras. Sa bunganga na iniwan ng kanyang higanting anyo, mapanuyang inisip niya kung ang bago niyang titulo ay ginagawa lang siyang boss ng kindergarten. Nasusuka dahil sa sobrang pagkain, binuksan niya ang kanyang inventory at nakitang puno ito ng basura tulad ng mga bato, kahoy, at buto. Alam niyang kailangan niya itong linisin agad. Nanginig ang kanyang katawan habang isinusuka ang isang malaking tumpok ng mga gamit, nililimas ang kanyang inventory sa sahig ng gubat. Nakahiga siyang lupaypay sa tabi ng tumpok ng mga basura. Gumaan ang kanyang pakiramdam pero naiinip siya at hindi alam ang gagawin dahil hindi siya makakakuha ng baso sa loob ng 1 oras. Biglang may lumitaw na notification. Sa level 6 na po, maaari siyang pumili sa pagitan ng class change o evolution. Tuwang-tuwa ang slime mold na pagtantong ito ang daan para maging tunay na malakas. Teorya niya na ang panggagaya ang susi sa pagpapalit ng klase at hinuha niyang ang evolution ay isang qualitative na pagbabago tulad ng isang hayop na nagkakaroon ng talino ng tao. Naglalakbay ang kanyang imahinasyon, iniisip ang sarili bilang isang makapangyarihang slime mold magen. Tumawa siya, nangangarap na matuto ng mahika at dominahin ang mundo sa anyong ito. Ang tunog ng mga pakpak na humahawi sa hangin ay pumutol sa kanyang pantasya. Tumingala siya para makita ang 3 mabilis na anyo na lumilipad sa mga puno. Agad niyang nakilala ang banta, isang squad ng 3 armadong wasp mages. Kinakabahang tumingala ang slime mold. Nakilala niya sila bilang mga hornet na gumagamit ng mahika na nakalaban niya dati at alam niyang seryosong problema ang harapin ang 3 ng sabay-sabay. Nagtataka kung saan pupunta ang squad, nagpasya siyang sumunod. Tumalon siya sa ere, sinusundan ang mga insekto sa gubat. Pinapanatili niya ang kanyang distansya, tumatalon sa pagitan ng mga puno habang sinusundan ang 3 wasp mages sa kalaliman ng kakahuyan. Nakarating siya sa isang linaw at natigilan. Ang sahig ng gubat ay natatakpan ng hindi mabilang na mga pugad na konektado ng mga organikong tulay na bumubuo ng isang malaking lungsod ng mga insekto. Nakatago sa damuhan, namangha ang slime mold sa laki ng kolonya. Iniisip niya kung ang magkakaugnay na estrukturang ito ay isang evolved na anyo ng swarm. Lumipad pababa ang 3 wasp mages sa kolonya, sumama sa libu-libong iba pa na humuhugong sa paligid. Bigla, isang malaking paa na may kuko ang tumapak pababa, agad na dinurog ang isang pugad. Isang napakalaking ibon, isang snake-tailed terror bird, ang nakatayo sa mga guho. Para itong yung nakita niya noong una siyang muling isinilang, pero may mapusyaw na asul na balahibo. Hindi nito pinansin ang mga putakti at pinunit ang mga pugad. Sa isang kakaiba ngunit nakakatakot na itsura, binuksan ng ibon ang pugad at sakim na kinain ang mga uod sa loob. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinagpawisan ang slime mold. Nakilala niya ang species at naalala kung paano siya tinakot ng pulang bersyon hanggang sa mawalan siya ng ganang mabuhay, bagaman mukhang iba ang asul na ito. Gumanti ang kolonya. Libu-libong sundalong putakti ang naglunsad ng sabay-sabay na dive bomb attack sa higanteng maninila mula sa lahat ng anggulo, pero mabigat ang baluti ng ibon. Isang putakti ang dumapo at sinubukang tumusok, pero hindi tumagos ang atake nito sa makapal na balahibo. Inatake ng ibang mga putakti ang ulo ng ahas sa buntot nito, pero tumalbog ang kanilang mga panusok sa matitigas na kaliskis. Walang silbi ang mga pisikal na atake. Nagbago ng taktika, tinakpan ng swarm ang buong katawan ng ibon gamit ang isang buhay na kumot ng mga insekto para sakalin o painitin ito, pero masyadong malakas ang ibon.
Ipinagpag nito ang kanyang malaking katawan, tinatapon ang libu-libong putakti na parang alikabok. Dahil bigo ang mga pisikal na atake, pumasok sa laban ang tatlong Wasp Mages. Lumutang sila sa itaas ng ibon, pinagana ang kanilang mga magic circle, at nagpatawag ng dose-dose ng bolang apoy na nakatutok dito. Sinimulan ng mga Wasp Mages ang pambobomba, nagpaulan ng rumaragasang mga bolang apoy mula sa kanilang mga magic circle para sunugin ang nanghihimasok. Nilamon ng apoy ang sahig ng gubat habang tumatama ang mga projectile, lumilikha ng nakabibinging pagsabog na yumanig sa lupa. Nakatago sa likod ng bato, nanginginig ang slime mold sa mapanirang kapangyarihan, napansin na mas malakas ang mahikang ito kaysa sa pugad na winasak niya. Gayunpaman, hindi nasaktan ng atake ang halimaw. Sinipsip ng asul na snake-tailed terror bird ang mga apoy. Ang mga balahibo nito ay nagbago mula sa mapusyaw na asul patungo sa nag-aalab na pula habang nilalamon nito ang mahika. Ganap na nakargahan ng mahika, ang ibon, na ngayon ay nasa pulang anyo, ay itinaas ang ulo at nagpakawala ng isang nakakatakot na hiyaw. Nakatutok ang mata nito sa mga lumulutang na insekto na may nakamamatay na intensyon, ipinapakita na ang kanilang atake ay lalo lang itong pinalakas. Natigilan sa ere ang tatlong Wasp Mages, ang kanilang pagiging agresibo ay naging pagkabigla ng mapagtanto nilang nabigo ang kanilang pinakamalakas na atake. Sa nakakabulag na bilis, inihampas ng ibon ang malaking buntot nitong ahas, winawasak ang mga pugad na parang papel para makuha ang biktima sa loob. Gumamit ng thermal vision ang ulo ng ahas sa buntot nito, madaling nahanap ang mga heat signature ng mga nagtatagong insekto sa mga guho. Ginabayan ng init, sumugod ang ahas ng may katumpakan, sinunggaban ang isang nagtatanggol na putakti sa mga panga nito. Walang awang dinurog ng ahas ang insekto, pinagpira-piraso ito kaagad. Umulan ng mga patay na insekto mula sa langit habang bumabagsak ang swarm. Mula sa pagtatago, napagtanto ng slime mold na sinadyang sipsipin ng ibon ang apoy para lumakas at tinarget ang reyna, na nagpapatunay ng mataas nitong talino. Nagpasya siyang maghintay at pulutin ang mga bangkay pagkaalis nito. Bigla, nanigas ang pakpak ng ibon. Ilang sandali pa, dumating ang mga human adventurer na akit ng pagsabog. Napansin ni Colfern ang magical reaction, at kinilala ni Naya Ross ang nilalang bilang isang snake heron. Humakbang si Ray Carter, nakataas ang kalasag, nagbabala na ang halimaw ay nasa lord level na. Mula sa likod ng isang bato, pinapanood ng slime mold ang magulong eksena. Nakilala niya ang mga adventurer mula kanina at napagtantong plano nilang tugisin ang nakakatakot na ibon. Uminit ang nanigas na pakpak ng snake heron at mabilis na natunaw ang yelo sa paligid nito. Sa isang malakas na paghampas, binasag ng ibon ang yelo, pinalaya ang pakpak nito. Harap sa nilalang, inutusan ni Ray Carter si Colfern na maghanda ng isang malakas na ice spell para tapusin ang laban, nang angakong bibigyan siya ng oras. May kumpiyansang umisi si Colfern, ang kanyang tungkod ay nagniningning sa mahika. Pumayag siya, ginagarantiyahan na papatayin niya ang halimaw sa isang galaw. Sumalakay ang snake heron, ang malaking kuko nito ay bumaba ng may di kapanipaniwalang bilis. Humakbang si Ray Carter at hinarang ang atake gamit ang kanyang kalasag para protektahan ang mage. Nahihirapan ang mandirigma sa ilalim ng napakabigat na ibon, nanginginig habang pinapanatili ang kanyang posisyon. Habang pinagpapawisan, napagtanto ni Ray Carter na mas malakas ang kalaban na ito kaysa sa inaasahan. Hinuha niya na nag-evolve ito matapos mawala ang ibang mga halimaw sa gubat. Inactivate niya ang isang skill na tinatawag na shield counter, iwinasiwas ang kanyang kalasag pataas ng may malakas na puwersa para itaboy ang nilalang. Ang tama ay nagpatalsik sa snake heron paatras, lumilikha ng espasyo sa pagitan nito at ng party. Gayunpaman, masyadong malakas ang impact para sa kanyang kalasag. Nabasag ito, naiwan si Ray Carter na walang depensa. Ang pulang ulo ng ahas sa buntot nito ay sumugod kay Ray Carter na nakabuka ang mga panga. Nang makita ang panganib, inutusan ni Naya Ross ang kanyang armored boar, si Little Steelback, na sumugod at salpukin ang halimaw. Halos maiwasan ni Ray Carter ang sumasagpang na mga panga, pinagpapawisan habang napagtanto ang kanyang muntik na kapahamakan. Ang pinagsamang puwersa ng mga adventurer ay nagpatumba sa snake heron paatras, ngunit hindi pa tapos ang halimaw. Umulos ang usok mula sa tuka nito habang nagniningning ang lalamunan nito, hudyat ng pag-ipon ng mahika. Ibinuga ng ibon ang sinipsip na enerhiya, humihina ng isang malaking agos ng apoy. Ang mga apoy ay bumuo ng isang pseudo-dragon breath. Nakilala ni Colfern ang high tier na mahika at sumigaw ng babala na nasa panganib sila. Agad na tumugon si Colfern, inihampas ang kanyang tungkod sa magic circle, at sumigaw na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Isang malaking pader ng yelo, ang glacial barrier, ang umangat mula sa lupa. Nagkubli sina niya, Rake, at Cole sa likod nito, umaasang tatagal ito. Tumama ang pseudo-dragon breath sa glacial barrier, at hinati ng banggaan ng apoy at yelo ang larangan ng digmaan. Winasak ng shockwave ang gubat. Nakatago sa likod ng bato, nanginginig ang slime mold, alam na magiging pambala lang siya sa kanyon sa ganitong high-level na laban. Nahihirapan ang glacial barrier laban sa matinding init at mabilis na natutunaw ang yelo.
Sumigaw si Colfern habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa spell, ngunit masyadong malaki ang agwat ng kapangyarihan. Nabasag ang pader ng yelo, nagpalipad ng mga asul na kristal na pira-piraso kung saan-saan. Nawala ang usok, inilalantad ang isang sunog na daanan. Nakalantad ang mga adventurer ngunit buhay dahil sinalo ng barrier ang halos lahat ng tama. Mula sa likod ng isang bato, nanginginig ang slime mold. Namamangha siya sa kapangyarihan ng high-tier magic at pinagsisisihan ang sariling kahinaan. Galit na galit at pagod, minumura ni Colfern ang kanyang nasayang na tiyan. Sinabi niya sa team na hindi muna siya makakagamit muli ng high-tier magic. Si Ray Carter ang nag-utos, sumisigaw kay niya na magbigay ng cover fire gamit ang kanyang beast habang naghahanda siya ng ganting salakay. Pumayag si niya. Ang baboy ramo niya, si Little Steelback, ay gumamit ng spinnyback, nagpakawala ng matutulis na tinik sa kalaban. Ginamit ng Snake Heron ang mga pakpak nito para harangin ang mga tinik, at panandaliang nawala sa paningin ang mandirigma. Sinamantala ang pagkakataon, inactivate ni Ray Carter ang power release, pinalakas ng husto ang kanyang pisikal na lakas. Tumalon siya sa kalangitan ng gabi, lumilikha ng mga shockwave habang lumilipad sa itaas ng labanan. Ibinaba ng Snake Heron ang mga pakpak nito at tumingala, nanlaki ang mata nito nang makita ang taong bumabagsak patungo rito. Mabilis na bumaba si Ray Carter, inactivate ang Meteor Hammer habang nagliliwanag sa enerhiya ang kanyang mace. Inihampas niya ang mabigat na sandata ng buong lakas, pinupuntirya ang halimaw. Ang malakas na pagtama ay nagpabagsak sa Snake Heron sa lupa, at bumagsak ang higanteng ibon. Dinurob ng mace ang bungo ng ibon, tumalsik ang dugo at agad na napatay ang Lord level na halimaw. Humihingal ng malalim, tumayo si Ray Carter sa ibabaw ng bangkay ng hayop at idineklara na tapos na ang laban. Pinuri ni Colfern si Rick, sinabing ang natalong Snake Secretary Bird ay kasing lakas ng isang high-level magic beast. Nakatago sa likod ng isang bato, sinusuri ng slime mold ang laban. Humanga sa kanilang teamwork, nagpasya siyang ang pinakamagandang pagkakataon niya para mabuhay ay ang kumapit sa isang tao. Inutusan ni Ray Carter si Naya na lumapit sa bangkay at basahin ang mga alaala nito para sa mga palatandaan tungkol sa nawawalang guildmaster. Ngunit, hindi pa tapos ang panganib. Habang nakatayo si Ray malapit sa bangkay, sumugod ang pulang ulo ng ahas sa buntot nito at kinagat ang kanyang balikat. Kasabay nito, ang pangunahing ulo ng ibon, na mukhang durog at wala ng buhay, ay biglang iminulat ang mga mata nito para sa isang huling pananambang. Bilang tugon sa pananambang, isang ice spike spell ang tumusok sa pulang ulo ng ahas, na agad nitong ikinamatay. Ang gumawa nito ay si Colfern. Sumigaw siya na may petrifying venom ang ahas at sinabihan si niya na bigyan ang kapitan ng purification potion. Nagmamadaling binuksan niya ang purification potion, pinainom si Ray kagad. Ibinuhos ni Ray ang kumikinang na berdeng likido sa kanyang bibig, umaasang malabanan ang kamandag, ngunit nabigo ang pagtatangka. Napasigaw si Ray sa matinding sakit habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Naging bato na ang kanyang lalamunan, kaya hindi na siya makalunok. Nabasag ang bote ng potion nang lumuhod ang mandirigma. Naging abo ang kanyang balat at nagkabitak-bitak habang nilalamon siya ng pagiging bato. Nanginginig si niya, inaabot ang estatwa ng kanyang pinuno at tinatawag ang pangalan nito sa desperasyon habang naguguluhang nanonood ang kanyang baboy ramo. Napagtanto ni Cole na wala ng pag-asa ang sitwasyon at sinigawan si niya na kailangan nilang tumakas agad para mabuhay. Natigilan si niya, napuno ng luha ang kanyang mga mata habang nag-aalangan siyang iwanan ang katawan ng kapitan. Pinilit ni Cole ang pag-atras. Tumakas sila ng buong bilis, ipinaliwanag ni Cole na sinipsip ng halimaw ang life energy ni Rick para magpagaling at malapit ng gumaling. Sa kanilang likuran, pinanood ng Snake Heron ang mga nakaligtas na naglaho sa madilim na kagubatan. Ang ulo ng halimaw, na ngayon ay gumaling na dahil sa ninakaw na life force, ay matalim na nakatingin at naglabas ng kakaibang tunog, ipinapakita ang pangingibabaw nito.